Kung mahal mo talaga ang anak ko, lalayo ka sa kanya ngayong gabi. Mabilis na kumidlat sa labas ng mansyon ng mga Salazar at sa salaming bintana ay gumapang ang liwanag na parang talim sa pisngi ni Isabela Reyes. Mga minamahal naming tagapakinig, bago tuluyang bumukas ang gabing puno ng luha at lihim, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel upang masundan ang bawat yugto ng kuwentong magpapatunay na minsan. Ang babaeng hinamak ang siya palang babalik na may hawak ng kapalaran ng lahat. Hindi agad sumagot si Isabela. Nakaupo siya sa gilid ng mahabang mesa, suot ang puting blusang, ilang ulit na niyang nilabhan upang magmukhang bago. Basa ang laylayan ng palda niya dahil sa ulan sa labas, ngunit mas malamig sa kanyang balat ang tingin ni Doña Victoria Salazar. Ang babae sa kanyang harapan ay tila reyna ng lumang kaharian. Nakataas ang baba, may gintong kwintas at may boses na sanay utusan pati hininga ng ibang tao. Hindi po ako lumapit kay Adrian para sa pera, mahinang sabi ni Isabela, ngunit malinaw ang bawat panteg. Sa loob niya may takot na kumakabog, hindi para sa sarili, kundi para kina Mang Tomas at Aling Lilia, ang mag-asawang kumupkop sa kanya mula sa ampunan. Alam niyang sa likod ng makinis na katahimikan ng mansyon, may mga bantang kayang durugin ang maliit nilang bahay, ang karinderya nilang halos hindi kumikita at ang pangalan nilang matagal nang inaapakan ng lipunan. Ngumiti si Doña Victoria, ngunit walang init ang ngiting iyon. Iniabot niya ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng mesa, kasunod ng isang dokumentong may pirmahan sa ibaba. Lahat ng mahihirap ay nagsisimula sa ganyang linya. Hindi pera ang habol, hindi pangalan ang gusto, hindi kapangyarihan ang pangarap. Ngunit kapag nakita ang lambot ng anak ko, bigla silang marunong magmahal. Huwag mo kong lokohin, Isabela. Alam ko ang amoy ng gutom kahit balutin pa ng dangal. Napakapit si Isabela sa hawakan ng upuan. Naramdaman niya ang hapdi ng mga salitang iyon, ngunit hindi niya ibinaba ang tingin. Sa isip niya ay bumalik ang unang araw na nakilala niya si Adrian sa isang outreach program sa Tondo, noong siya ay nag-aabot ng lugaw sa mga bata at siya naman ay tahimik na nagbubuhat ng kahon kahit anak mayaman. Hindi siya umibig sa apelyido nito kundi sa paraan nitong yumuko para pantayan ng isang batang umiiyak. Hindi ninyo po ako kilala, sagot niya. Kung kilala ninyo ako, alam ninyong kahit piso mula sa pamilyang ito ay hindi ko kukunin. Bahagyang umigting ang panga ni Doña Victoria. Ang mga kasambahay na nakatayo malapit sa pinto ay nagpalitan ng tingin. Wari ba'y hindi sanay makakita ng babaeng mahirap ngunit hindi marunong yumuko. Sa labas, lumakas pa ang ulan at bawat patak ay parang palakpak ng isang paglilitis na walang hukom. Hindi ko kailangang kilalanin ka, mariing tugon ni Doña Victoria. Sapat nang alam kong ampun ka sa pamilyang halos hindi makabayad ng kuryente. Sapat nang alam kong tinanggihan ka ng tunay mong dugo. Sapat nang alam kong ang anak ko ay tagapagmana ng Salazar Holdings, samantalang ikaw ay babaeng walang lahi, walang lupa, walang pader, na masasandalan kapag bumagsak ang mundo. Itinulak niya ang dokumento papalapit kay Isabela. Pumirma ka at mawawala ang problema. Doon unang nanginig ang mga daliri ni Isabela. Hindi dahil sa insulto tungkol sa kanyang pagiging ampon. Matagal na niyang tinanggap iyon bilang sugat na hindi kailangang ikahiya. Ang nagpatigil sa paghinga niya ay nang ilabas ni Doña Victoria ang pangalawang sobre. Nasa loob nito ang larawan ng karinderya ni Mang Tomas at Aling Lilia, kopya ng utang nila sa bangko, at notice na ilang araw na lang ay maari nang bawiin ang kanilang maliit na lote sa gilid ng estero. Isang tawag ko lang, bulong ni Doña Victoria, at bukas wala na silang tirahan. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Kayang mahalin ni Adrian ang isang kawawang babae, pero hindi niya kayang iligtas ang lahat ng taong kakaladkarin mo sa kanya. Ikaw ang magiging dahilan kung bakit masisira ang buhay ng mga umampon sa'yo. Sa sandaling iyon, ang hangin sa silid ay tila naging bakal, mabigat, malamig, at nakadagan sa dibdib ni Isabela. Nakita ni Isabela ang mukha ni Aling Lilia, ang babaeng naglalagay ng dagdag na sabaw sa plato niya kahit kapos sila. Naalala niya si Mang Tomas, ang lalaking naglakad ng ilang kilometro noon upang dalhan siya ng payong sa paaralan. Hindi niya kayang isugal ang dalawang taong iyon para sa sariling kaligayahan. Mahal niya si Adrian, oo, ngunit ang pag-ibig ba ay dapat humingi ng bahay, kabuhayan at dignidad ng mga taong minsang nagbigay sa kanya ng pangalan.
Kung pipirma ako, tanong ni Isabela, halos pabulong hindi ninyo sila gagalawin. Bumalik ang ngiti ni Doña Victoria, ngayon ay mas kampante. Para itong manlalarong alam nang nasa kanyang palad ang huling piyesa. Hindi lamang iyon. Babayaran ko ang utang nila. Bibigyan ko sila ng pagkakataong mabuhay ng tahimik basta mawawala ka sa buhay ng anak ko at hindi mo na siya hahabulin kailanman. Itinuro niya ang bolpen. At sasabihin mong pera ang pinili mo? Napatingin si Isabela sa sobre ng salapi. Hindi niya iyon hinawakan. Ang gusto ni Doña Victoria ay hindi lamang paghihiwalay kundi pagpatay sa anumang alaala ng katapatan niya. Gusto nitong kapag hinanap siya ni Adrian ang makita nito, ay isang babaeng mukhang nagbenta ng puso. Sa ganoong paraan hindi na magtatanong ang binata. Mas madaling kamuhian ang taong mukhang nagkasala, kaysa harapin ang pamilyang sanay magtago ng dumi sa ilalim ng marmol. Sa kabilang bahagi ng mansyon, kakarating lang ni Adrian Salazar mula sa isang pulong sa Makati. Basa ang balikat ng mamahaling Amerikana niya at hawak pa niya ang maliit na kahong pelos na buong araw niyang itinago sa bulsa. Hindi iyon singsing ng kasal, ngunit isang pangakong nais niyang ibigay kay Isabela. Balak niyang sabihin na handa siyang harapin ang pamilya, handa siyang maghintay at handa siyang pumili ng sariling buhay kahit mawala sa kanya ang ilan sa pribilehiyo. Ngunit bago siya makalapit sa pinto ng silid-aklatan, hinarang siya ni Clara, ang matandang katiwala. "Sir Adrian, nagpapahinga po ang inyong ina," kinakabahang sabi nito. Napakunot ang noo ng binata nang marinig mula sa loob ang boses ni Isabela. Hindi malakas, ngunit kilala niya ang tono ng babaeng minamahal niya, ang paraan nitong humihinga bago lumaban ang katahimikang ginagamit nito kapag ayaw magpakita ng takot. Itinaas niya ang kamay, pinatahimik si Clara. At lumapit sa nakapinid na pinto. "Sabihin mo sa kanya," diin ni Doña Victoria mula sa loob, "na ikaw ang kusang umalis. Sabihin mong napagod ka sa kahirapan at tinanggap mo ang perang iniaalok ko. Sabihin mong hindi sapat ang pagmamahal niya para baguhin ang buhay mo." Sumikip ang dibdib ni Adrian. Hindi niya makita ang buong tagpo, hindi niya makita ang mga dokumentong nakalatag, hindi niya nakita ang banta sa pamilya ni Isabela. Narinig lamang niya ang isang hiwa ng katotohanang maingat na inihanda upang maging kasinungalingan. Sa loob napapikit si Isabela. Gusto niyang sumigaw, sabihin kay Adrian ang lahat, tumakbo palabas at kumapit sa kanya. Ngunit sa isip niya ay naroon ang karinderyang mawawala, ang mukha ng amang umampon sa kanya, ang inang laging sinasabing kahit ampon siya ay anak pa rin. Binuksan niya ang mga mata. Sasabihin ko, wika niya, at ang dalawang salitang iyon ay tila basag na salamin na nilunok niya ng buo. Sa likod ng pinto napaatras si Adrian. Para siyang sinampal ng gabing iyon. Ang maliit na kahon sa kanyang kamay ay biglang bumigat, waring naging bato. Hindi niya naintindihan kung bakit may bahagi ng kanyang puso ang pilit pa ring nagsasabing may mali, ngunit mas malakas ang sugat kaysa pag-iisip. Ang boses ni Isabela ang narinig niya. Hindi ang banta ng kanyang ina. Hindi ang luha sa likod ng pagtanggap. Ang narinig lamang niya ay pagsuko. Pinirmahan ni Isabela ang dokumento, ngunit hindi niya kinuha ang pera. Itinulak niya pabalik ang sobre. "Hindi ko po kailangan iyan. Gawin ninyo ang ipinangako ninyo para sa pamilya ko. Iyon lang." Sandaling nabura ang ngiti ni Doña Victoria, marahil dahil hindi nito inaasahang tatanggihan ng isang dukha ang salaping maaaring bumago sa buhay nito. Ngunit mabilis niyang ibinalik ang malamig na anyo. "Kunin mo o hindi, pareho lang." Sa mata ni Adrian, isa ka ng babaeng pumili ng kabayaran. Paglabas ni Isabela sa silid, nakita niya si Adrian sa pasilyo. Nakatayo ito sa ilalim ng dilaw na ilaw, maputla ang mukha, mabigat ang tingin. Sa kanyang kamay ay may maliit na kahong pelos na hindi na niya naitago. Naramdaman ni Isabela na may namatay sa pagitan nila bago pa man sila makapagsalita. Gusto niyang sabihin ang pangalan niya ng malambing tulad ng dati, ngunit nang bumuka ang bibig niya ay ibang Isabela ang lumabas, isang babaeng ginawang matigas ng pangangailangan. "Totoo ba?" tanong ni Adrian. Hindi siya sumigaw. Mas masakit ang katahimikan ng boses niya kaysa galit. "Totoo bang aalis ka dahil may kapalit?" Tumulo ang ulan mula sa buhok ni Isabela papunta sa pisngi niya, o baka luha iyon na ayaw niyang aminin.
Tumingin siya sa lalaking minahal niya, sa lalaking handa sana niyang samahan kahit sa pinakasimpleng buhay at alam niyang ang susunod niyang sasabihin ay magiging kutsilyong sila mismo ang hahawak. Oo, sagot ni Isabela. Pagod na akong mangarap ng buhay na hindi para sa akin. Napakuyom ang kamao ni Adrian. Sa likod niya si Doña Victoria ay lumabas din tahimik na tagamasid sa tagpong siya ang lumikha. Naramdaman ni Isabela ang bawat hibla ng sarili niyang pagkatao na lumalaban ngunit nilunok niya ang katotohanan. Mas mabuti nang matapos dito. Hindi ako bagay sa mundo mo, Adrian, at hindi sapat ang pagmamahal para punan ang lahat ng wala ako. Lumapit si Adrian ng isang hakbang ngunit huminto rin. Sa mga mata niya nakita ni Isabela ang sakit na nagiging pagkapuot dahil hindi nito alam kung saan ilalagay ang sugat. Tumingin ka sa akin at sabihin mong hindi mo ko minahal, utos niya nanginginig ang boses. Parang humiwalay ang kaluluwa ni Isabela sa katawan niya. Kung sasabihin niya iyon, tuluyan na siyang masisira. Ngunit kung hindi niya sasabihing masisira ang pamilya niyang walang kalaban-laban sa kapangyarihan ng mga Salazar, hindi sapat ang minahal ko, sagot niya sa halip. Iyon lang ang kaya niyang ibigay, kalahating kasinungalingan na may nakatagong katotohanan. Ngunit para kay Adrian iyon ay pagtataksil. Tumawa siya ng mahina, walang saya, puno ng hiya at galit sa sarili. Binuksan niya ang kahong pelos at ipinakita ang simpleng pulseras na may maliit na palamuting hugis bituin. Ito sana ang ibibigay ko sa iyo ngayong gabi. Hindi mahal, hindi marangya, pangako lang. Nabasag ang loob ni Isabela nang makita iyon. Naalala niya ang gabing minsan niyang sinabi kay Adrian na noong bata siya tumitingin siya sa iisang bituin sa ibabaw ng bubong ng bahay nila kapag natatakot siya. Sabi ni Adrian balang araw bibigyan siya nito ng bituing hindi mawawala kahit umulan. Ngayon nasa kamay niya ang pangakong iyon at kailangan niyang talikuran. Itago mo na lang, sabi niya pilit pinapatigas ang tinig. Hindi ko na kailangan ng mga pangako. Hindi sinampal ni Adrian ang pader, hindi niya binalibag ang kahon, ngunit ang paraan ng pagyuko ng kanyang ulo ay mas malupit kaysa anumang pagsabog ng galit. Isinara niya ang kahon at itinago sa bulsa. Kung pera ang gusto mo, sana sinabi mo agad. Hindi ko sana ipinaglaban ng isang taong naghihintay lang pala ng mas magandang alok. Napaatras si Isabela na para bang ang mga salita niya ay tunay na tumama sa dibdib. Ngunit hindi siya sumagot. Hindi na niya kayang ipagtanggol ang sarili. Lumakad siya palabas ng mansyon habang ang ulan ay bumubuhos na parang gustong burahin ang lahat ng nangyari. Sa likod niya walang humabol. Iyon ang pinakamalupit. Umaasa ang isang bahagi niya na tatawagin siya ni Adrian na kahit galit ito ay hahawak sa kamay niya at magtatanong muli. Ngunit nanatili itong nakatayo sa pasilyo kasama ang ina nitong tahimik na nagwagi. Sa bawat hakbang palayo naramdaman ni Isabela na hindi lamang pag-ibig ang iniwan niya kundi ang dating sarili. Sa tarangkahan naghihintay ang isang itim na kotse na ipinatawag ni Doña Victoria. Hindi sumakay si Isabela. Pinili niyang maglakad sa ulan hanggang marating ang kalsadang walang bantay at walang ilaw na kristal. Hinubad niya ang sapatos na masakit na sa paa at naglakad ng nakayapak sa basang semento. Sa kanyang bag wala siyang dalang pera mula sa mga Salazar. Ang dala lamang niya ay kopya ng pangakong hindi gagalawin ng pamilya niya at sugat na hindi kayang bayaran. Samantala sa loob ng mansyon nanatiling nakatitig si Adrian sa pintong nilabasan niya. "Masaya ka na ba, Mama?" Tanong niya hindi lumilingon. Saglit na tumahimik si Doña Victoria. "Masasaktan ka ngayon pero magpapasalamat ka rin balang araw." Napangiti siya ng bahagya dahil akala niya ang lahat ay natapos na. Hindi niya naunawaan ang mga babaeng tulad ni Isabela ay hindi tuluyang nawawala. Minsan umaalis lamang sila upang matutong bumalik nang hindi na kayang paalisin. Pag-uwi ni Isabela sa maliit nilang bahay, nadatnan niyang gising pa si Aling Lilia may hawak na rosaryo at nakaupo sa tabi ng bintana. "Anak, basang-basa ka," nag-aalalang sabi nito. Lumapit si Isabela at yumakap ng mahigpit, mas mahigpit kesa dati. Hindi niya sinabi ang buong katotohanan. Sinabi lamang niyang tapos na sila ni Adrian at kailangan niyang umalis ng Maynila upang magtrabaho. Naramdaman ng ina-inahan ang panginginig niya ngunit hindi ito nagtanong. Minsan, sapat na ang yakap upang marinig ang lihim.
Kinabukasan nagising si Manila sa araw na tila walang nangyari. Nagbukas sa mga opisina, umusad ang trapiko, nagbenta muli ng ulam si Mang Tomas sa karinderya at naglagay ng ngiti si Isabela na parang benda sa sugat. Ngunit sa isang sulok ng maliit na silid, inimpake niya ang ilang damit, lumang kwaderno at litrato ng pamilyang umampon sa kanya. Sa huling pahina ng kwaderno, isinulat niya ang isang pangungusap na hindi niya sinabi kahit kanino. Babalik ako kapag hindi na nila kayang bilhin ang katahimikan ko. Hindi iyon panata ng paghihiganti lamang. Iyon ay pangako ng isang babaeng tinanggalan ng tinig, ngunit hindi ng talino. Habang papalayo ang bus mula sa Maynila, nakita ni Isabela sa bintana ang mga tore ng lungsod na unti-unting lumiliit. Sa kabilang dulo ng lungsod, si Adrian ay nakaupo sa madilim niyang silid. Hawak ang pulseras na hindi na ibigay. At pilit kinukumbinsi ang sarili na ang pag-ibig ay isa lamang pagkakamaling dapat ibaon. Hindi alam ni Adrian na sa gabing iyon, hindi siya iniwan ni Isabela dahil mahina ang pagmamahal nito. Iniwan siya nito dahil may mga taong ginawang sandata ang kapangyarihan at may mga pamilyang kayang wasakin ng isang pirma. Hindi rin alam ni Doña Victoria na ang babaeng pinaalis niya gamit ang takot ay may isip na mas matalas kaysa inaakala niya. Sa ulan ng Maynila nagsimula ang paghihiwalay. Ngunit sa parehong lungsod din, balang araw magsisimula ang pagbabalik. Umalis si Isabela Reyes sa Maynila bago pa sumikat ang araw, dala ang isang lumang bag, ilang damit, at kuwadernong may pangakong hindi niya binigkas kanino man. Sa bintana ng bus, nakita niyang unti-unting lumulubog sa usok at trapiko ang lungsod na minsang naging tahanan ng kanyang pag-ibig. Hindi siya umiyak habang bumibiyahe. Para siyang babaeng tinanggalan ng karapatang masaktan sapagkat alam niyang kapag binuksan niya ang luha, baka hindi na niya mapigilan ang sarili na bumalik. Dinala siya ng bus sa isang maliit na lungsod sa timog kung saan walang nakakakilala sa apelidong Salazar at walang nagtanong kung bakit nanginginig ang kamay niya kapag naririnig ang tunog ng ulan. Nakahanap siya ng inuupahang silid sa ikalawang palapag ng lumang bahay malapit sa palengke. Manipis ang kutson, maingay ang kisame kapag malakas ang hangin at madalas ay instant noodles lamang ang hapunan niya. Ngunit sa unang pagkakataon, ang kahirapan ay hindi na kahihiyan kundi tahimik na larangang kailangang pagtagumpayan. Sa unang buwan tinanggap ni Isabela ang anumang trabahong marangal. Naging tagapaglista siya ng imbentaryo sa isang maliit na bodega, nag-ayos ng resibo sa tindahan ng hardware. At gabi-gabing naglalakad papunta sa internet shop upang mag-aral ng mga ulat pinansyal. Hindi siya nakapagtapos sa mamahaling paaralan, ngunit may talino siyang hindi kayang sukatin ng diploma. Kapag nakikita niya ang magulong numero, parang nakikita niya ang lihim na daan sa gitna ng kagubatan. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng lumang kahon ng resibo sa opisina ng De Vera Recovery Services, napansin niya ang isang kakaibang ulit-ulit na bayad sa parehong supplier. Maliit lamang ang kumpanya, tumutulong sa mga negosyong nalulugi upang ayusin ang utang at maiwasan ang pagsasara. Si Isabela ay pansamantalang kinuha bilang clerk, ngunit nang ipakita niya ang pagkakamali, natigilan ng may-ari. Ang simpleng tala na nakita niya ay nagbunyag ng pagnanakaw na halos 2 taon nang hindi napapansin. Paano mo nakita ito? Tanong ni Mr. De Vera, nakakunot ang noo habang hawak ang papel. Hindi nagmalaki si Isabela. Itinuro lamang niya ang petsa, ang parehong lagda at ang pagkakaiba ng presyo sa bawat buwan. Hindi po nagbabago ang ugali ng taong nagtatago ng pera. Inuulit niya ang maliit na galaw dahil akala niya walang titingin ng matagal. Tahimik ang silid pagkatapos niyon at mula sa araw na iyon, hindi na lamang siya tagapag-ayos ng papel. Unti-unti siyang isinama ni Mr. De Vera sa mas mahihirap na kaso. May bakery na halos mawalan ng makina dahil sa maling pautang, may maliit na hotel na sinasamantala ng sariling accountant at may kooperatibang pinipigilan ng lokal na opisyal na makakuha ng grant. Sa bawat kaso, natutunan ni Isabela na ang pera ay hindi lamang numero. Ito ay takot ng mga manggagawang baka mawalan ng sahod, pagod ng mga magulang at kapangyarihan ng mga taong marunong magtago sa likod ng kontrata. Gabi-gabi kapag tapos na ang trabaho, sinusulatan niya sina Mang Tomas at Aling Lilia. Hindi niya sinasabi ang bigat ng buhay niya. Ikinukwento niya lamang na maayos ang lagay niya, na nakakakain siya, at huwag nilang alalahanin ang utang dahil makakahanap siya ng paraan.
Kapag tumatawag si Aling Lilia, pinipilit niyang gawing masigla ang boses. Pagkatapos ng tawag, uupo siya sa sahig ng maliit na silid at saka lamang hahayaang manginig ang kanyang mga balikat. Sa Maynila, ibang klaseng katahimikan ang lumamon kay Adrian Salazar. Hindi siya umalis sa lungsod, ngunit tila nawala rin siya sa sarili. Pumasok siya sa opisina ng Salazar Holdings, araw-araw nakasuot ng perpektong Amerikana at mukhang lalaking walang bahid ng sugat. Ngunit ang mga empleyadong matagal nang nakakakilala sa kanya ay napapalingon kapag dumadaan siya. Wala na ang dating ngiting madaling ibigay sa guard sa messenger at sa batang nagtitinda ng sampagita sa harap ng gusali. Doña Victoria natuwa sa pagbabagong iyon noong una. Akala niya ay naging matatag ang anak, naging karapat-dapat na tagapagmana ng kanilang pangalan. Hindi niya alam na ang lamig ni Adrian ay hindi disiplina, kundi abo ng nasunog na tiwala. Tuwing gabi binubuksan niya ang drawer at tinitingnan ang maliit na pulseras na may bituin. Kinamumuhian niya ang sarili sa bawat pagkakataong hinahanap pa rin niya ang mukha ni Isabela sa gitna ng galit. Isang beses lihim niyang ipinahanap si Isabela sa tauhan ng kumpanya. Bumalik ang ulat na umalis ito ng Maynila at hindi na ginamit ang dating numero. May bahagi sa kanya ang gustong sundan ito, ngunit hinigpitan niya ang sariling puso. Kung pinili niya ang pera, bakit ko siya hahabulin? Paulit-ulit niyang sinabi sa sarili. Ngunit hindi niya kayang ipaliwanag kung bakit tuwing naririnig niya ang pangalang Reyes, parang may pinto sa dibdib niyang pilit bumubukas. Pagkalipas ng 8 buwan, nagsimulang mapansin ang husay ni Isabela sa De Vera Recovery Services. Hindi siya pinakamataas ang posisyon, ngunit maraming kliyente ang humihiling na siya ang tumingin sa kanilang tala. May kakaiba siyang paraan ng pakikinig. Hindi niya agad hinuhusgahan ang taong baon sa utang, at hindi rin siya nagpapasindak sa taong naka-Amerikana, ngunit maraming itinatago. Kapag nagsalita siya, tahimik ang lahat, hindi dahil malakas ang boses niya, kundi dahil malinaw ang kanyang pag-iisip. Doon siya unang nakita ni Helena Monteverde, isang babaeng negosyanteng kilala sa matalim na mata at mas matalim na pasensya. Dumating si Helena sa opisina upang tingnan ang isang subsidiary na halos bumagsak dahil sa maling pamamalakad. Maraming consultant ang nagbigay ng makakapal na ulat, ngunit si Isabela lamang ang naglatag ng tunay na problema sa isang pahina. Tinukoy niya ang 3 taong nagsinungaling sa gastos, ang 2 kontratang dapat kanselahin, at ang isang empleyadong dapat iligtas dahil siya ang may alam sa operasyon. Hindi pumalakpak si Helena, hindi rin siya ngumiti ng todo. Tinitigan lamang niya si Isabela na para bang sinusukat ang isang batong maaaring maging diamante kung hindi matatakot sa init. "Sino ang nagturo sa'yo?" tanong niya. "Buhay po," sagot ni Isabela. Sandaling kumislap ang mata ng matandang babae. Sa maraming taon niyang namuhunan sa mga kumpanya, alam niyang may mga taong mahusay dahil tinuruan at may mga taong mahusay dahil napilitang mabuhay ng walang sasalo. Mula noon, madalas nang ipinapatawag ni Helena si Isabela. Una, para ipasuri ang maliliit na ulat. Pagkatapos, para samahan siya sa pulong. Kalaunan, para pakinggan ang opinyon niya bago gumawa ng desisyon. Marami ang nainis. May mga lalaking may mamahaling diploma na hindi matanggap na ang dating clerk ay nakaupo na ngayon sa tabi ng babaeng kinatatakutan ng bangko. Ngunit hindi pinansin ni Isabela ang bulungan. Alam niyang ang inggit ay ingay lamang at ang trabaho ay patunay. Tinuruan siya ni Helena ng mga bagay na hindi nakasulat sa aklat, kung paano basahin ang katahimikan ng isang direktor, kung paano malaman kung ang alok ay bitag, kung paano makipag-usap sa taong mayabang nang hindi binibigyan ng pagkakataong ipahiya ka. Tinuruan din siya nitong huwag gawing lason ng sakit. Kapag bumalik ka sa mga taong umapak sa'yo, minsang sabi ni Helena, huwag kang bumalik na galit lang. Bumalik kang handang ayusin ang mundong sinira nila. Hindi sumagot si Isabela noon, ngunit tumagos sa kanya ang pangungusap. Hindi niya ikinuwento kay Helena ang buong kasaysayan kay Adrian, ngunit sapat ang nakita ng matandang babae. Kapag may pulong tungkol sa Maynila, saglit na tumitigas ang balikat ni Isabela. Kapag may nababanggit na Salazar Holdings, nawawala ang init sa mga mata niya. Hindi siya nagtatanong, ngunit mas matagal niyang tinitingnan ang ulat. Para bang ang bawat numero mula sa pamilyang iyon ay may bahid ng lumang sugat. Sa 2 taon, inanyayahan siya ni Helena na lumipat sa Aurora Pacific Capital. Mas malaki ang mundo roon,
Mas malupit ang labanan at mas mataas ang halaga ng bawat pagkakamali. Ang kumpanya ay kilala sa pagbili ng mga negosyong nalulugi at muling pagpapalakas sa mga ito, ngunit hindi ito simpleng tagapagligtas. Kailangan ng bakal na tiyan upang pumasok sa mga kumpanyang puno ng kasinungalingan, alisin ang bulok na bahagi at protektahan ang mga taong nadadamay. Nang unang araw ni Isabela sa Aurora, may 3 senior analyst na hayagang nagduda sa kanya. Siya ba ang bagong protégé ni Madam Helena? Bulong ng isa, ngunit sapat ang lakas upang marinig niya. Mukha siyang mas bagay sa reception kaysa crisis room. Hindi lumingon si Isabela. Inayos niya ang buhok, binuksan ang laptop, at sa loob ng 2 oras ay nakita niya ang maling valuation sa presentation na ilang linggo nilang pinagpaguran. Nang ipaliwanag niya iyon, walang sumingit. Hindi naging madali ang pag-akyat niya. May mga gabing natutulog siya sa opisina gamit ang coat bilang kumot. May mga araw na halos hindi siya kumakain dahil kailangang tapusin ang due diligence bago magbukas ang bangko. May pagkakataong sinubukan siyang suhulan ng isang direktor upang baguhin ang ulat at nang tumanggi siya kumalat ang tsismis na siya raw ay ginagamit lamang ni Helena. Hindi niya sinagot ang paninira. Sa halip inilabas niya ang ebidensiya at pinatalsik ang direktor sa board. Sa bawat tagumpay mas lumalalim ang katahimikan niya. Hindi siya naging hambog ngunit hindi na rin siya madaling lapitan ng mga taong gustong maliitin siya. Natutunan niyang pumili ng damit hindi para magyabang kundi para hindi mauna ang panghuhusga bago ang salita niya. Natutunan niyang hawakan ang tingin ng mga lalaking sanay manindak. At higit sa lahat, natutunan niyang ang kabaitan ay hindi nangangahulugang pagbibigay daan sa mga taong nais kang yurakan. Samantala lumala ang tensyon sa Salazar Holdings. May mga proyektong hindi kumikita, may lupaing nabili ng sobra ang presyo at may joint venture na unti-unting humihigop sa pondo ng kumpanya. Si Adrian ang madalas sumalo sa problema ngunit bawat hakbang niya ay binabantayan ni Doña Victoria. Ipinipilit nitong kailangan nila ng mas malakas na alyansa at ang pamilyang Velasco ang dapat lapitan. Si Sofia Velasco ang ipinakilala bilang perpektong kapareha. Ngunit si Marco Velasco ang tunay na may hawak ng plano. Si Marco ay lalaking laging nakangiti ngunit walang kabaitan sa mga mata. Marunong siyang magsalita tungkol sa loyalty, family, legacy at market confidence, ngunit sa likod ng bawat salitang iyon ay sariling interes. Nakita niya ang kahinaan ng Salazar Holdings at naamoy ang pagkakataong makapasok sa loob. Kung mapapakasal si Sofia kay Adrian, magiging madali ang paghawak sa shares, kontrata at utang. Para kay Marco, ang pamilya Salazar ay hindi kakampi kundi pintuang may mamahaling kandado. Hindi gusto ni Adrian ang kasunduang iyon, ngunit pagod na siyang makipaglaban sa lahat. Nang ipakita ni Doña Victoria ang lumalaking problema ng kumpanya, sinabi nitong ang kasal ay hindi usapin ng puso kundi responsibilidad. Tapos na ang panahon ng kabataang nadadala sa damdaming malamig niyang paalala. Isang babae na ang muntik sumira sa iyo. Napahinto si Adrian sa salitang iyon. Gusto niyang sabihin na hindi siya sinira ni Isabela na may mas malalim na sugat. Ngunit hindi niya alam kung paano ipagtatanggol ang taong pinaniniwalaan niyang nagtaksil. Sa gabi ng opisyal na pag-uusap tungkol sa engagement, nakaupo si Adrian sa tabi ni Sofia habang nagbubukas ng champagne ang 2 pamilya. Mabait si Sofia ngunit halata sa mata nito na sunod lamang ito sa utos ng kapatid at ama. Pareho silang bihag ng mga pangalang minana nila. Nang itaas ni Marco ang baso at batiin ang future union, naramdaman ni Adrian ang lamig sa dibdib. Hindi kasal ang nakikita niya sa harap kundi kontratang balot sa bulaklak. Sa malayong opisina ng Aurora Pacific Capital, nabasa ni Isabela ang balita tungkol sa nalalapit na engagement. Sandali lamang siyang natigilan. Walang nakapansin kundi si Helena na nasa kabilang dulo ng conference room. Itinupi ni Isabela ang pahina ng business paper at ipinagpatuloy ang pag-uulat tungkol sa isang manufacturing firm. Malinaw ang boses niya, maayos ang datos at walang bahid ng sakit ang muka, ngunit sa ilalim ng mesa, mariing nakapikit ang kanyang kamay hanggang mamuti ang mga kuko. Pagkatapos ng pulong, sinundan siya ni Helena sa pantry. May mga balitang hindi dapat basahin kung hindi pa handa ang puso, sabi nito. Huminga ng malalim si Isabela. Handa naman po ako.
Hindi lang sanay ang katawan na hindi masaktan. Hindi siya nagkunwaring wala ng pakialam. Iyon ang isa sa mga unang aral ni Helena sa kanya. Ang tunay na lakas ay hindi pagtatangging nasaktan ka, kundi pagtangging gawing hari ang sugat sa iyong mga desisyon. Gusto mo bang bumalik sa Maynila? Tanong ni Helena. Matagal bago sumagot si Isabela. Sa isip niya, nakita niya ang mansyon ng mga Salazar, ang pasilyong iniwan niya, at ang mukha ni Adrian nang maniwala ito sa pinakamasakit na kasinungalingan. Hindi pa po wika niya. Kung babalik ako ngayon, magiging babae lang akong may sugat. Kapag bumalik ako, gusto kong dala ko ang katotohanang hindi nila kayang itulak palabas ng pinto. Ngumiti si Helena, hindi dahil natuwa sa paghihiganti, kundi dahil naunawaan niya ang pagkakaiba ng galit at katarungan. Kung gayon, maghanda ka. Ang mundo ng mga taong gaya nila ay hindi bumabagsak dahil sa sigaw. Bumabasak iyon kapag tinamaan mo ang pundasyon. Mula sa araw na iyon, mas naging mahigpit ang pagsasanay kay Isabela. Bawat kaso ay parang digmaan. Bawat pulong ay parang korte. Bawat kontrata ay kailangang basahin hindi lamang sa nakasulat kundi sa nakatago. Sa 3 taon, hindi na si Isabela ang babaeng tahimik na clerk sa sulok. Siya na ang pinapadala sa pinakamahirap na negosasyon. Siya ang tinatawag kapag ang isang kumpanya ay nasa bingit ng pagbagsak at kailangang malaman kung sino ang nagsisinungaling. Ngunit sa kabila ng kanyang bagong anyo, hindi niya pinutol ang ugat. Buwan-buwan siyang nagpapadala ng pera kina Mang Tomas at Aling Lilia, ngunit hindi niya sinabing siya na ang dahilan kung bakit tuluyang nabayaran ang kanilang utang. Isang umaga ipinatawag siya ni Helena sa pribadong opisina. Malawak ang silid-tanaw ang dagat at sa mesa ay may makapal na folder na may tatak na confidential. Hindi agad ito ibinigay ng matandang babae. Tinitigan muna niya si Isabela tulad ng unang araw na nakita niya ito sa De Vera Recovery Services. May kumpanyang humihingi ng tulong. Malaki ang pangalan, malalim ang problema, at maraming taong ayaw lumabas ang katotohanan. Dahan-dahang itinulak niya ang folder. Nakita ni Isabela ang unang pahina at tumigil ang paghinga niya. Salazar Holdings. Sa loob ng 3 taon inihanda niya ang sarili para sa araw na iyon, ngunit iba pa rin ang tama ng pangalan kapag nasa harap na. Hindi na ito alaala lamang. Isa na itong kaso. Isang kumpanyang may empleyado utang kasinungalingan at pamilyang minsang ginamit ang kapangyarihan upang patahimikin siya. Hinawakan niya ang folder at sa unang pagkakataon, hindi nanginig ang kanyang kamay. Hindi kita pipilitin, sabi ni Helena. Kung personal ito, maaari kong ibigay sa iba. Itinaas ni Isabela ang tingin. Wala na roon ang babaeng basang-basa sa ulan sa tarangkahan ng mansyon. Naroon ang isang babaeng natutong gawing malinaw na diskarte ang dinurog na puso. Ako po ang hahawak, sagot niya. Kung maraming taong nakatago sa likod ng pangalang iyan, kailangan nilang matutong humarap sa liwanag. Sa tahimik na silid, parang muling bumukas ang Maynila. Noong gabing iyon, umuwi si Isabela sa kanyang apartment, na hindi na kasing liit ng dati ngunit nananatiling payak. Binuksan niya ang lumang kuwaderno na dala niya noong umalis siya. Naroon pa rin ang pangungusap na isinulat niya sa huling pahina. Babalik ako kapag hindi na nila kayang bilhin ang katahimikan ko. Hinaplos niya ang tinta na bahagyang kupas na saka isinara ang kuwaderno. Hindi na siya babalik bilang sugatang babae. Babalik siya bilang sagot sa lahat ng lihim. Sa kabilang dulo ng Maynila, tumingin si Adrian mula sa bintana ng opisina habang naglalatag si Marco ng plano para sa emergency funding. Hindi niya alam na ang kumpanyang tatawaging tagapagligtas ay may babaeng minsang iniwan niyang nakatayo sa ulan. Hindi niya alam na ang mga numerong pilit itinatago ng mga Velasco ay unti-unti nang babasahin ng mga matang hindi nila kayang lokohin. At lalong hindi niya alam na ang unang hakbang ng pagbabalik ni Isabela ay nagsimula na. Ang umaga ng pagbabalik ni Isabela Reyes sa Maynila ay tahimik, ngunit sa loob niya ay may bagyong hindi na kailangang marinig ng sinuman. Mula sa bintana ng kotse, nakita niya ang parehong lungsod na minsan niyang nilisan ng basang-basa na kayapak at wasak ang puso. Ngayon bumabalik siya sa likod ng salaming may bahagyang tint, suot ang puting suit na malinis ang tabas, hawak ang folder na maaaring magligtas o magpabagsak sa pamilyang minsang bumili ng kanyang katahimikan. Sa harap ng gusali ng Salazar Holdings,
Nakahanay ang mga mamamahayag creditors at empleyadong kinakabahan sa kinabukasan nila. Ilang linggo ng usap-usapan sa business circles na nasa bingit ng pagbagsak ang dating makapangyarihang kumpanya. May mga proyektong natigil bangkong humihingi ng agarang bayad at mga shareholder na handang ibenta ang kanilang tiwala sa unang taong makapag-aalok ng pag-asa. Ngunit walang nakakaalam kung sino ang kinatawa ng Aurora Pacific Capital na darating upang magpasya sa kanilang kapalaran. Sa ika-40 palapag nagsisimula ng uminit ang boardroom. Si Doña Victoria Salazar ay nakaupo sa dulo ng mesa, suot ang mamahaling ternong perlas ang kinangunit hindi nito maitago ang tensyon sa kanyang mga daliri. Sa kanan niya si Adrian tahimik matalim ang tingin sa mga dokumentong hindi niya lubos mapagtiwalaan. Sa kabilang panig naman si Marco Velasco nakangiting parang ang krisis ay pagkakataon lamang upang ipakita ang sariling kapangyarihan. Ang kailangan natin ay mabilis na pondo, hindi sermon mula sa mga outsider, sabi ni Marco habang inilalagay ang tablet sa mesa. Kung papayagan nating pumasok ang Aurora, dapat limitado ang access nila sa internal records. Hindi natin kailangang ibuyangyang ang buong bahay para lang ayusin ang sirang bubong. Tumango ang ilang direktor na matagal nang takot sa iskandalo. Ngunit napansin ni Adrian ang kakaibang pagmamadali sa boses ni Marco at may bahagi sa kanya ang lalong hindi mapakali. Kung may itinatago tayo, lalo tayong hindi karapat-dapat humingi ng tulong, malamig na sagot ni Adrian. Napatingin sa kanya si Doña Victoria, may babalang nakasiksik sa mata. Hindi ito panahon para maging idealistic, wika niya. May libo-libong empleyadong umaasa sa desisyon natin. Ang reputasyon ng pamilya ang huling pader na natitira. Hindi sumagot si Adrian, ngunit sa isip niya ay narinig ang dating boses ni Isabela. Nagsasabing ang reputasyon ay walang halaga kung nakatayo sa kasinungalingan. Nang bumukas ang pinto, sabay-sabay na napatingin ang lahat. Una nilang nakita si Helena Monteverde Matikas kahit may edadala ang katahimikang nagpapatahimik sa mas maiingay na tao. Sa likod niya ay pumasok ang 2 legal counsel at isang batang analyst. Pagkatapos sumunod si Isabela. Walang dramatikong musika, walang sigaw, ngunit ang hangin sa silid ay tila biglang naubusan ng lugar. Ang babae na minsang pinaalis sa mansyon ay nakatayo ngayon sa harap ng mga taong akala nila ay tuluyan na siyang nabura. Nawala ang kulay sa mukha ni Doña Victoria. Ang kamay niyang nakapatong sa mesa ay bahagyang kumilos ngunit mabilis niyang kinontrol ang sarili. Si Marco ay napakunot ang noo, halatang hinahanap sa isip kung saan niya nakita ang babaeng ito. Si Adrian naman ay hindi huminga ng ilang segundo. Ang dating Isabela, na nakasuot ng simpleng blusa at may ulan sa buhok ay wala na. Ang nasa harap niya ay isang babaeng may matang malinaw tindig na hindi humihingi ng pahintulot. At katahimikang mas mabigat kaysa paratang. Magandang umaga, sabi ni Helena. Kasama ko si Miss Isabela Reyes, bagong tagapangulo ng Aurora Pacific Capital at lead decision maker para sa proposed rescue and restructuring package. Walang agad nakapagsalita. Ang salitang tagapangulo ay tila bumagsak sa mesa na parang martilyo. Sa isip ni Doña Victoria, bumalik ang gabing itinulak niya ang isang dokumento sa harap ng mahirap na batang babae. Hindi niya naisip na ang kamay na iyon ay hahawak balang araw ng dokumentong magdedesisyon sa buhay nila. Isabela umupo sa upuang inihanda para sa pangunahing kinatawan ng Aurora. Hindi niya tiningnan si Adrian ng matagal bagamat ramdam niya ang tingin nito na parang nagtatanong, nagsisisi, naguguluhan at nasasaktan ng sabay. Binuksan niya ang folder at inilagay ang unang pahina sa mesa. Aurora Pacific Capital is prepared to extend emergency liquidity support, wika niya malinaw at propesyonal. Ngunit hindi ito donasyon. Hindi rin ito palamuti para itago ang sugat ng kumpanya. Napasinghap ang isang board member sa lamig ng kanyang pananalita. Si Marco agad nang umiti, sinusubukang bawiin ang kontrol ng silid. Miss Reyes, natutuwa kaming makita ang kumpiyansa ng Aurora. Ngunit dapat malinaw na ang Salazar Holdings ay may mahabang kasaysayan ng market leadership. Ang kailangan lang namin ay temporary bridge financing. Tumingin sa kanya si Isabela, hindi kumukurap. Kung temporary lang ang problema, Mr. Velasco, bakit 3 bangko ang sabay-sabay na nag-freeze ng inyong credit lines? Tumahimik ang mesa. Ang ilang direktor ay nag-iwas ng tingin. Si Adrian ay dahan-dahang tumuwid sa upuan.
Alam niya ang tungkol sa dalawang bangko ngunit hindi pa sinasabi sa kanya ang ikatlo. Napatingin siya kay Marco na bahagyang nanigas ang panga bago muling ngumiti. Normal iyon sa volatile market. Inayos ni Isabela ang papel. Hindi normal ang parehong pattern ng overvalued land purchases, delayed disclosures at related party payments na dumadaan sa shell suppliers. Iyan ang dahilan kung bakit hindi kami papasok ng nakapiring. Doña Victoria sa wakas ay nagsalita. Miss Reyes, mariin niyang bigkas, tila nilulunok ang apelidong dati niyang minamaliit. Hinihiling namin ang tulong ng Aurora dahil kilala ang inyong kumpanya sa pagligtas ng distressed assets, hindi sa pag-insulto sa mga institusyong may dekadang reputasyon. Bahagyang inangat ni Isabela ang tingin. Walang puot sa mukha niya at marahil iyon ang mas nakapagpabahala kay Doña Victoria. Ang reputasyon po ay hindi collateral kung hindi ito sinusuportahan ng katotohanan. Parang may kumaluskos na yelo sa buong silid. Nakita ni Adrian ang pagkibot ng mga labi ng kanyang ina, tanda ng pigil na galit. Noong araw, sapat na ang titig ni Doña Victoria upang patahimikin ang mga tao. Ngayon may babaeng nakaupo sa harap niya na minsan niyang sinubukang durugin ngunit hindi na nito kailangang magtaas ng boses upang ipaalam na hindi ito natatakot. Sa dibdib ni Adrian nagbanggaan ang hiya, paghanga at isang matagal ng tanong na muling nabuhay. Inilahad ni Isabela ang kondisyon ng Aurora. Una, full forensic audit sa lahat ng major transactions sa nakalipas na 5 taon. Ikalawa, temporary suspension ng anumang asset sale na may kinalaman sa Velasco-affiliated entities. Ikatlo, appointment ng Independent Restructuring Committee na hindi kontrolado ng pamilya Salazar. Ikaapat, personal cooperation ng executive officers, kabilang si Adrian Salazar sa lahat ng financial disclosures. Habang binabasa niya ang bawat kondisyon, unti-unting nawawala ang kulay sa mukha ni Marco. Hindi katanggap-tanggap ang pangalawang kondisyon, mabilis na protesta ni Marco. Ang Velasco Group ay strategic partner, hindi suspect. Tumango si Isabela na para bang inaasahan niya ang sagot. Kung gayon, hindi dapat problema ang review. Sumandal si Marco sa upuan na ningkit ang mata. Sa unang pagkakataon na unawaan niyang hindi simpleng financier ang kaharap niya. Ito ay babaeng hindi tinatabla ng charm, hindi nabubulag sa apelido, at tila may mapa ng mga daang pilit niyang tinakpan. Si Adrian ang unang pumirma sa preliminary acknowledgement sheet. Nagulat ang board pati si Doña Victoria. Adrian, babala niya. Ngunit hindi inalis ng binata ang panulat sa papel. Kung gusto nating maligtas ang kumpanya, kailangan nating malaman kung ano ang totoo, sabi niya. Ang boses niya ay kontrolado, ngunit sa ilalim nito ay may bigat. Hindi lang Salazar Holdings ang gusto niyang siyasatin sa harap ni Isabela. Gusto rin niyang siyasatin ang nakaraan na matagal niyang tinanggap na tapos na. Hindi tiningnan ni Isabela ang pirma niya ng may lambot. Tinanggap niya lamang ang dokumento at ipinasa sa legal counsel. Ang profesional niyang katahimikan ay mas mahirap tiisin kaysa galit. Gusto ni Adrian na may sabihin kahit isang salitang personal, ngunit nasa boardroom sila at ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang babaeng maaari niyang lapitan ng basta-basta. Siya ngayon ang taong may hawak ng linya sa pagitan ng pagbagsak at pagliligtas. May isa pa akong kondisyon, dagdag ni Isabela. Lahat ng komunikasyon tungkol sa rescue package ay dadaan sa official channels. Walang private pressure, walang family negotiation, walang personal meeting na hindi documented. Sa pangungusap na iyon, bahagyang tumama ang tingin niya kay Doña Victoria. Hindi ito mahaba ngunit sapat upang maintindihan ng matandang babae ang mensahe. Wala nang silid-aklatang may saradong pinto. Wala nang batang babaeng maaaring takutin sa ngalan ng pamilya. Napapikit sandali si Doña Victoria pagkatapos ay muling nagsuot ng matigas na ngiti. Napakaingat mo na ngayon, Isabela. Sa unang pagkakataon ginamit niya ang pangalan nito nang walang palamuti ngunit may lasong hindi nakatago. Natuto po ako sa pinakamahuhusay na guro, sagot ni Isabela. Walang ibang nakakaalam kung bakit biglang tumahimik ang silid pagkatapos niyon. Ngunit sina Doña Victoria at Adrian ay parehong nakaramdam na ang simpleng sagot ay may talim na galing sa 3 taon ng pananahimik. Natapos ang pulong ng walang formal na sigawan, ngunit bawat taong lumabas ay alam na may digmaang nagsimula.
Ang press team ng Salazar Holdings ay nagmadaling gumawa ng statement tungkol sa constructive partnership. Ang mga legal counsel ng Aurora ay nag-request agad ng data room access. Si Marco naman ay lumabas sa kabilang pinto, hawak ang telepono, at sa unang pagkakataon ay hindi sigurado kung alin sa mga dokumento niya ang ligtas pa ring nakatago. Sa hallway na iwan sandali sina Adrian at Isabela nang mauna ang iba sa elevator. Ilang hakbang lamang ang pagitan nila, ngunit parang 3 taon ng ulan, kasinungalingan at hindi nasabing salita ang nakatayo sa gitna. Isabela, tawag niya mababa ang boses. Huminto siya ngunit hindi lumingon agad. Nang humarap siya, ang mukha niya ay mahinahon. Iyon ang pinakamasakit para kay Adrian dahil noon ay nababasa niya ang puso nito kahit sa katahimikan. Ngayon, pader ang katahimikan. "Congratulations!" sabi niya bagamat alam niyang hindi sapat ang salita. "Hindi ko alam na ikaw ang..." Hindi niya naituloy. Hindi niya alam kung alin ang dapat unahin, ang pagkagulat, ang tanong, o ang lumang sugat. Tinitigan siya ni Isabela ng diretsyo. Maraming hindi alam ang mga tao kapag nakikinig lamang sila sa bahaging maginhawa sa kanila. Hindi siya nagtaas ng boses, ngunit tumama ang pangungusap sa dibdib ni Adrian na parang pag-amin sa kasalanang hindi pa niya lubos na iintindihan. "May gusto akong itanong sa'yo," sabi niya. Umiling si Isabela banayad ngunit tiyak. "Hindi ngayon, at hindi sa ganitong paraan." Bumukas ang elevator sa likod niya. "Kung tungkol ito sa kumpanya, ipadala mo sa legal team. Kung tungkol ito sa nakaraan, hindi iyon kabilang sa rescue package." Pumasok siya sa elevator at bago magsara ang pinto, nakita ni Adrian ang sarili sa refleksisyon ng bakal. Isang lalaking may hawak ng kapangyarihan noon, ngunit walang nagawa upang protektahan ang babaeng minahal niya. Pagbaba ni Isabela sa lobby, sumalubong ang liwanag ng kamera mula sa mga mamamahayag. Hindi siya natakot. Huminto siya sa harap ng mikropono habang ang logo ng Salazar Holdings ay kumikislap sa likod niya. "Aurora Pacific Capital is reviewing a potential restructuring engagement," sabi niya. "Ang prioridad namin ay transparency, employee protection at responsible recovery. Walang kumpanyang maililigtas kung takot itong harapin ang sarili nitong katotohanan." Maikli lamang ang pahayag. Ngunit kinabukasan iyon ang headline sa maraming business pages. Sa itaas, pinanood ni Doña Victoria mula sa bintana ang pag-alis ni Isabela. Ang dating babaeng pinapunta niya sa ulan ay ngayon nilalakad ng mga kamera, abogado at investor na parang mahalagang tao sa isang digmaang pinansyal. May kung anong malamig na bigat ang dumapo sa dibdib niya, hindi pa takot ngunit malapit na. Hindi siya dapat nakabalik ng ganito, bulong niya. Si Marco na pumasok nang walang katok sumagot ng mas mababa ang boses. "Kung gayon, siguraduhin nating hindi siya magtagal." Hindi alam ni Doña Victoria kung bakit hindi siya agad nakasagot. Dati, madali sa kanya ang mag-utos kapag may taong kailangang alisin sa landas. Ngunit ang mukha ni Isabela sa boardroom ay hindi mukha ng babaeng madaling sirain ng tsismis. Kailangan nila ng mas maingat na paraan. "Alamin mo kung ano ang hawak niya," sabi niya kay Marco. "At alamin mo kung sino ang nasa likod ng pag-akyat niya." Ngumiti si Marco, ngunit sa labas ng silid nanginginig ang daliri niyang nagtatype ng mensahe. Samantala, sa kotse pabalik ng Aurora Manila office, tahimik si Isabela. Katabi niya si Helena na hindi nagsalita sa unang 10 minuto. Sa wakas, sinabi ng matandang babae, "Mas mahirap ba kaysa inaakala mo?" Tumingin si Isabela sa lungsod. Nakita niya ang ulan sa alaala kahit tirik ang araw. Hindi po sagot niya. "Mas malinaw lang kaysa inaakala ko. Ang sakit ay naroon pa rin ngunit hindi na siya pinapatakbo nito. Ngayon ginagamit niya ito upang makita kung saan nakatago ang bitag." Pagdating sa opisina, naghihintay na ang unang batch ng dokumento mula sa Salazar Holdings. Binuksan ni Isabela ang digital files at sa unang tingin pa lamang ay may nakita siyang red flag sa isang land acquisition sa Cavite. May parehong broker name na lumitaw sa 3 magkakaibang kumpanya, magkakaibang presyo at magkakaibang petsa. Hindi pa ito sapat upang magparatang, ngunit sapat upang malaman niyang tama ang kutob niya. Ang kumpanyang iyon ay hindi lamang nalulugi. May gumagapang sa loob nito. Sa gabing iyon, hindi umuwi si Isabela ng maaga.
Inilatag niya sa glass wall ang timeline ng utang suppliers board approvals at Velasco-related movements. Sa bawat linya, mas lumalapit ang mga pangalan sa isang sentro. Hindi pa niya alam ang buong larawan, ngunit nararamdaman niyang may lumang lihim na konektado sa mas bagong krisis. Kinuha niya ang lumang kwaderno mula sa bag at inilagay sa tabi ng laptop, paalala na ang laban ay hindi lamang para sa sarili. Sa penthouse ni Adrian, hindi rin siya makatulog. Ilang ulit niyang binuksan ang balita at nakita ang larawan ni Isabela sa harap ng gusali. Hindi iyon ang mukha ng babaeng mukhang pumili ng pera. Hindi iyon ang kilos ng taong tumakas dahil sa kahinaan. Sa isip niya bumalik ang gabing narinig niya ang salitang sasabihin ko mula sa likod ng pinto. Sa unang pagkakataon matapos ang 3 taon, tinanong niya ang sarili kung sino ba talaga ang nagsulat ng eksenang pinaniwalaan niya. Binuksan niya ang drawer at kinuha ang pulseras na may bituin. Matagal niya itong hinawakan pagkatapos ay tumayo at tinawagan ang dating katiwalang si Clara na matagal nang nagretiro matapos ang isang biglaang alitan sa kanyang ina. Clara, sabi niya nang sagutin nito ang tawag, kailangan kong malaman kung ano talaga ang nangyari noong gabing umalis si Isabela. Sa kabilang linya natagalan ang sagot. Nang magsalita ang matandang babae nanginginig ang boses. Sir Adrian, matagal ko na pong hinihintay ang tawag na iyan. Sa Aurora office, hindi alam ni Isabela na may unang pinto na ring bumubukas sa nakaraan. Nakatuon siya sa kasalukuyang laban sa mga dokumentong kailangang buksan, sa mga empleyadong kailangang protektahan, at sa mga taong siguradong gagawa ng paraan upang pahintuin siya. Ngunit habang nakatingin siya sa pangalan ng Salazar Holdings sa screen, alam niyang hindi na siya ang babaeng paalis. Siya ang babaeng pumasok sa mismong puso ng pamilyang minsang nagtaboy sa kanya. Sa ikalawang araw ng forensic review, ang buong ika-21 palapag ng Aurora Manila office ay naging war room. Sa salamin na dingding nakadikit ang mga timeline, pangalan ng supplier, halaga ng lupa, petsa ng board approval, at mga pulang sinulid na nagdurugtong sa mga transaksyong kunwari ay magkakahiwalay. Nakaupo si Isabela Reyes sa gitna ng mahahabang mesa, tahimik na nagbabasa ng kontratang halos 5 taon nang nakabaon sa archive ng Salazar Holdings. Hindi siya nagmamadali. Alam niyang ang mga taong nagnanakaw sa loob ng malalaking kumpanya ay hindi karaniwang nag-iiwan ng direktang bakas. Nilalagay nila ang kasalanan sa maliit na pagkakamali, sa maling valuation sa consultant fee, sa emergency procurement sa supplier na parang normal sa unang tingin. Ngunit sa mata ni Isabela may ritmo ang kasinungalingan. Kapag inuulit ng tao ang parehong paraan ng pagtatago, lumilikha ito ng pattern na mas tapat pa kaysa sariling pirma. Ma'am, may 3 kumpanya na iisa ang registered address, sabi ni Lian, ang batang analyst na kasama niya mula Aurora. Inilapag nito ang printout sa tabi ni Isabela. Magkakaiba ang board members sa papeles pero pareho ang notary, pareho ang bank branch at halos sabay-sabay na buksan ang accounts. Tumango si Isabela habang sinusundan ng daliri ang mga pangalan. Sa ikatlong linya, tumigil siya. May isa roong hindi lumitaw sa public profile ngunit pamilyar sa kanya mula sa lumang ulat. Ipadala mo sa legal. Huwag muna kayong mag-email gamit ang shared thread, mahinahong utos niya. Gumawa ng separate evidence chain. Kapag tama ang hinala ko, may taong nasa Salazar data room na magbubura ng logs kapag naamoy niyang malapit na tayo. Hindi na nagtanong si Lian. Sa loob lamang ng 2 araw natutunan ng team na kapag tumahimik ng ganoon si Isabela, may nakikita siyang mas malaki kesa sinasabi ng papel. Sa Salazar Holdings, ramdam din ang paggalaw ng bagyo. Ang mga opisina ay parang nanahimik sa ilalim ng salitang audit. May mga empleyadong takot mawalan ng trabaho, may mga manager na biglang naglinis ng file cabinet, at may mga executive na nagpapanggap na normal ang lahat habang nanginginig ang email inbox. Si Marco Velasco ay pabalik-balik sa pagitan ng executive floor at private lounge. Laging may kausap sa telepono, laging nakangiti kapag may nakakakita, ngunit malamig ang pawis sa batok. Walang dapat maibigay sa kanila tungkol sa Cavite project nang hindi dumadaan sa akin, sabi ni Marco sa finance controller. Ang lalaki ay halatang kinakabahan ngunit yumuko pa rin. Sir, ang request ay galing mismo sa restructuring committee. May approval ni Sir Adrian. Kumislap ang inis sa mata ni Marco. Si Adrian ay emotional ngayon. Huwag ninyong hayaang sirain ng isang babaeng may personal na galit ang kinabukasan ng kumpanya.
Hindi niya napansin na may intern sa labas ng pinto na nakarinig ng huling pangungusap. Si Adrian naman ay nasa sariling opisina nakaharap sa isang lumang kahon ng documents na ipinadala ni Clara kinabukasan matapos ang kanilang tawag. Hindi pa siya handang buksan ito ngunit hindi na rin niya kayang ibalik. Sa ibabaw ay may maliit na envelope na may sulat kamay ng dating katiwala. Sir Adrian, hindi ko po kayang patahimikin ang konsensya ko habang buhay. Ang gabing iyon ay hindi nangyari tulad ng inyong narinig. Huminga siya ng malalim bago binuksan ang unang papel. Nasa loob ang kopya ng notice mula sa bangko tungkol sa bahay ni Mang Tomas at Aling Lilia, kopya ng liham ng abogado ng Salazar family, at isang lumang memo na naguutos sa security team na huwag papasukin si Isabela sakaling bumalik siya sa mansyon. May kasama ring maikling salaysay ni Clara. Isinulat nitong tinakot ni Doña Victoria si Isabela gamit ang kabuhayan ng mga magulang nitong umampon at hindi kailanman kinuha ng dalaga ang sobre ng pera. Para kay Adrian ang bawat pangungusap ay parang pako na dahan-dahang ipinupukpok sa alaala niya. Nakita niya muli ang pasilyo, ang basang buhok ni Isabela, ang linyang pagod na akong mangarap ng buhay na hindi para sa akin. Noon inisip niyang iyon ay pag-amin. Ngayon, unti-unti niyang nauunawaan na iyon ay pangungusap ng taong pinilit pumili sa pagitan ng pag-ibig at kaligtasan ng pamilya. Napahawak siya sa gilid ng mesa, nahihirapang huminga. Pumasok si Doña Victoria nang hindi kumakatok tulad ng nakasanayan niya sa opisina ng anak. Kailangan nating pag-usapan ang kilos ng Aurora. Masyado silang lumalampas. Tumigil siya nang makita ang mga papel sa mesa. Sa loob ng isang iglap na bura ang kontroladong anyo niya. Sinundan ni Adrian ang tingin ng ina at alam niyang tama ang hinala. Hindi lamang niya nabasa ang lihim. Nahuli niya ang unang bitak sa mukha ng babaeng buong buhay niyang inakalang hindi natitinag. Totoo ba ito, tanong niya? Hindi malakas ang boses ngunit naglalaman ito ng 3 taong pagkakakulong. Tinakot mo ang pamilya ni Isabela. Pinagawa mo sa kanya ang lahat ng iyon. Inangat ni Doña Victoria ang baba, sinusubukang ibalik ang dating kapangyarihan. Ginawa ko ang dapat gawin para protektahan ka. Napatawa si Adrian maikli at masakit. Protektahan ako. O protektahan ang pangalan natin mula sa babaeng hindi mo kayang bilhin dahil mas malinis siya kaysa sa atin. Namula ang pisngi ni Doña Victoria. Huwag mong kalimutan kung sino ka. Tumayo si Adrian, dala ang envelope sa kamay. Iyan ang problema. Buong buhay ninyo akong tinuruang maging Salazar bago maging tao. Ilang sandaling hindi sila kumibo. Sa unang pagkakataon si Doña Victoria ang umatras ng kalahating hakbang. Hindi dahil takot siya sa galit ng anak kundi dahil naramdaman niyang may bagay na hindi na niya maibabalik sa dating ayos. Ang kasinungalingang kanyang itinayo ay nagsimulang maningil. Sa Aurora office dumating si Adrian nang walang escort at walang abiso. Tinangka siyang pigilan ng receptionist ngunit ipinakita niya ang official disclosure authorization. Nang ipinaalam kay Isabela na naroon siya, hindi ito agad nagpatawag. Tinapos muna niya ang pagsusuri sa isang procurement file, nagbigay ng 2 instructions sa team at saka lamang pumayag na kausapin siya sa conference room na may glass wall. Hindi personal ang lugar, hindi lihim. At hindi maaaring gamitin ng nakaraan upang lamunin ang kasalukuyan. Pagpasok ni Adrian, hawak pa rin niya ang envelope ni Clara. Nakita iyon ni Isabela at kahit hindi gumalaw ang mukha niya, may saglit na paglamig sa mga mata. Kung tungkol ito sa audit, maaari tayong magsimula sa Cavite project, sabi niya. Umiling si Adrian. Tungkol ito sa gabing iyon. Huminga ng dahan-dahan si Isabela. Sa labas ng glass wall, abala ang mga analyst. Ngunit sa loob tila tumigil ang oras sa pagitan ng 2 taong minsang pinaghiwalay ng isang pinto. Hindi ko hiniling na buksan mo iyon, sabi ni Isabela. Hindi ko rin hiningi ang paliwanag mo. Napayuko si Adrian, hindi bilang tagapagmana kundi bilang lalaking ngayon lamang nakakita sa bigat ng sariling pagkakamali. Alam ko. At hindi ko ito sasabihin para gumaan ang loob ko. Gusto ko lang sabihin na nagsimula na akong malaman ng totoo. Hindi kumurap si Isabela. Ang pagsisimulang malaman ng totoo ay hindi katulad ng paninindigan para dito. Tinanggap ni Adrian ang tama ng pangungusap. Walang galit na pasigaw si Isabela, ngunit bawat salita niya ay may disiplina ng taong matagal nang pinag-isipan ng sakit.
Noong gabing iyon, sabi niya, hindi ako naghihintay na maging bayani ka. Hinihintay ko lang sana na magtanong ka ulit. Napapikit si Adrian. Iyon ang pinakamasakit dahil sa loob niya ay alam niyang may bahagi sa kanyang nagduda noon, ngunit mas madali ang maniwala sa sugat kaysa hanapin ang katotohanan. Anong magagawa ko ngayon? Tanong niya. Hindi siya humingi ng mabilis na kapatawaran. Marahil sa unang pagkakataon nauunawaan niya na ang pagsisisi ay hindi pinto na binubuksan upang pumasok agad sa dating lugar. Tumingin si Isabela sa envelope pagkatapos ay sa kanya. Makipagtulungan ka sa audit. Ibigay mo ang access na tinatago ng mga tao sa paligid mo. Huwag mong protektahan ang sino mang may sala kahit apelyido mo pa ang madamay. Tumango si Adrian. Gagawin ko. Sandaling lumambot ang mukha niya ngunit hindi niya pinilit lapitan siya. At tungkol sa atin. Itinaas ni Isabela ang kamay hindi para saktan siya kundi para itigil ang daang hindi pa nila dapat tahakin. Walang tayo ngayon. May kumpanyang nilulunod ng pandaraya, may empleyadong maaring mawalan ng kabuhayan at may mga taong ginamit ang kapangyarihan upang manakit. Kung may gusto kang patunayan, simulan mo sa kanila, hindi sa akin. Pag-alis ni Adrian, nanatiling nakaupo si Isabela ng ilang minuto. Hindi niya hinayaang makita ng team ang bigat na bumalik sa dibdib niya. Akala niya kapag nalaman ni Adrian ang katotohanan may bahaging gagaan. Ngunit hindi pala ganoon kadali. Ang katotohanan ay hindi gamot na agad nagpapagaling. Minsan binubuksan lang nito ang sugat ng malinis upang hindi na mabulok. Kinuha niya ang pulang marker at bumalik sa timeline dahil iyon ang lugar na kaya niyang kontrolin. Sa tulong ng access na ibinigay ni Adrian, nabuksan ng Aurora ang isang lumang digital archive na matagal nang hindi ginagalaw. Doon natagpuan ni Isabela ang serye ng board packets na may pinalitang attachments. Ang unang version ay nagpapakita ng risk warning tungkol sa Cavite land purchase. Ang final version na ipinakita sa board ay malinis, walang babala at may rekomendasyong ituloy ang acquisition. Ang taong nag-upload ng final file ay hindi direktang si Marco. Ngunit ang account ay ginagamit ng assistant na matagal nang nasa ilalim ng utos niya. May manipulation, sabi ni Lian, halos hindi makapaniwala. Hindi lang sila nagkamali sa valuation. Tinanggal nila ang warning. Tumango si Isabela ngunit nanatili ang tingin sa screen. At kung tinanggal nila ang warning, may dahilan. Hanapin ninyo kung sino ang nagbenta ng lupa bago tumaas ang presyo. Ilang oras silang naghukay sa corporate layers, nominee shareholders at lumang filings. Nang lumabas ang pangalan ng isang trust company na konektado sa Velasco family office, tahimik na napamura ang isa sa mga analyst. Hindi pa sapat ang ebidensiya para sa korte, ngunit sapat na upang makita ang balangkas. Bumili ang mga taong konektado kay Marco ng lupa sa mababang halaga, saka ginamit ang impluwensiya sa Salazar Holdings upang ipabili ito sa kumpanya sa presyong sobra-sobra. Nang bumagsak ang projected development ang utang, ay naiwan sa Salazar habang ang tubo ay nailipat sa mga kumpanyang walang mukha. Sa ibabaw mukhang maling desisyon ng board. Sa ilalim isa itong maingat na ginawang pagnanakaw. Habang lumalalim ang investigasyon, nagpadala si Marco ng unang babala. Isang anonymous article ang lumabas online nagsasabing ang Aurora Pacific Capital ay may conflict of interest dahil ang chairwoman nito ay dating karelasyon ni Adrian Salazar. Binanggit ng artikulo ang kahirapan ni Isabela ang biglaang pag-angat niya at mga paratang na ginamit niya ang personal na galit upang ibagsak ang pamilya. Mabilis kumalat ang balita at sa loob ng isang oras, tumatawag na ang ilang shareholders sa Salazar Holdings. Hindi nagulat si Isabela. Inaasahan niya na kapag malapit na ang katotohanan, unang aatake ang mga guilty sa pagkatao ng naghahanap nito. Ngunit ang ilang salita sa artikulo ay malinaw na galing sa lumang gabing tanging ilang tao lang ang nakakaalam. Nang mabasa ni Helena ang piece, hinanap niya si Isabela sa war room. Gusto mo bang maglabas tayo ng statement? Tanong nito. Tumayo si Isabela, hawak ang kopya ng article. Hindi pa? Hahayaan natin silang magsalita pa. Bakit? Tanong ni Lian. Tumingin si Isabela sa timeline kung saan nakakabit na ang pangalan ni Marco sa maraming pulang linya. Dahil ang taong nagmamadaling manira ay madalas gumagawa ng bagong pagkakamali. Kung sasagot tayo, agad titigil sila. Kung mananahimik tayo, iisipin nilang natatakot tayo. Hindi iyon pagpapabaya.
Isa itong bitag na nakabalot sa katahimikan katulad ng minsang ginamit laban sa kanya, ngunit ngayon ay siya ang may hawak ng direksyon. Sa Salazar Holdings, galit na hinarap ni Adrian si Marco. Ikaw ang nagpakalat nito. Nagkunwaring nasaktan si Marco. Careful, Adrian. Hindi porke nahihirapan kang harapin ang nakaraan mo ko na agad ang kaaway. Ang problema rito, may babae kang dating minahal na ngayon ay may kapangyarihang sirain ang board. Lumapit si Adrian sapat para mawala ang ngiti ni Marco. Hindi siya ang sumisira sa atin. Ang sumisira sa atin ay ang mga taong nagtatago sa likod ng pamilyang ito. Sa unang pagkakataon nakita ni Marco na hindi na ganoon kadaling manipulahin si Adrian gamit ang hiya at galit. Kaya binago niya ang taktika. Kung ipagpapatuloy mo ang pagtulong sa kanya, madadamay ang ina mo. Madadamay ang buong pangalan ninyo. Hindi umurong si Adrian. Kung may sala ang pangalan namin dapat itong managot. Tahimik silang nagtitigan at sa katahimikang iyon. Naunawaan ni Marco na kailangan na niyang gumamit ng mas matinding hakbang bago tuluyang mabuksan ni Isabela ang lahat. Kinagabihan nakatanggap si Isabela ng encrypted file mula sa hindi kilalang sender. Walang mensahe, walang pangalan, isang folder lamang na may label na Old Library Night. Nang buksan ito ng legal team sa secure system, lumabas ang isang audio fragment. Mahina ang tunog, maraming static, ngunit malinaw ang boses ni Doña Victoria. Sabihin mong pera ang pinili mo. Sabihin mong hindi sapat ang pagmamahal niya. Nanlamig ang buong silid. Hindi kumilos si Isabela. Ngunit unti-unting nawala ang dugo sa kanyang mukha. Hindi niya pinatugtog ang audio ng pangalawang beses. Sapat na ang unang ulit upang ibalik ang amoy ng ulan, ng lamig ng marmol at ang pakiramdam ng bolpen sa kanyang daliri. Si Helena ang lumapit at marahang nagsara ng laptop. Ito ang magpapabagsak sa kanya, sabi ng matandang babae. Ngunit umiling si Isabela. Hindi pa. Kapag ginamit natin ito ngayon, magiging kwento lang ito ng pag-ibig at paghihigante. Kailangan muna nating tapusin ang pinansyal na kasalanan. Ang personal na katotohanan ay darating sa tamang lugar. Sa labas ng gusali nagsimulang bumuhos ang ulan sa Maynila. Tumayo si Isabela sa harap ng bintana, pinapanood ang lungsod na minsan niyang nilisan. Ngayon hindi na siya tumatakbo mula rito. Sa isang kamay ay hawak niya ang ebidensiya ng pandaraya, sa kabila ay ang lihim ng gabing sumira sa kanya. Alam niyang sa mga susunod na araw, mas magiging marumi ang laban. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, ang mga taong nagbaon ng katotohanan ang dapat matakot sa paghuhukay. Ang gabi ng engagement gala ay ginanap sa ballroom ng isang makasaysayang hotel sa Makati, kung saan ang mga chandelier ay kumikislap na parang libong matang handang humusga. Sa labas nakapila ang mga sasakyang may itim na salamin at sa loob ang mga taong may pinakamahuhusay ng ngiti ay nagkukubli ng pinakamatatalim na layunin. Ang selebrasyon ay nakalaan upang ipakita ang pagkakaisa ng Salazar at Velasco, ngunit alam ni Isabela Reyes na iyon ay entabladong itinayo para sa kanyang pagbagsak. Dumating siya nang hindi maaga at hindi huli. Suot niya ang isang simpleng navy gown na walang labis na palamuti, ngunit ang linis ng hiwa at ang tiyak na tindig niya ay sapat upang patahimikin ang ilang bulungan. Katabi niya si Helena Monteverde habang nasa likod nila ang dalawang abogado ng Aurora at si Lian na may hawak na secure tablet. Hindi sila mukhang mga panauhin sa piging. Mukha silang pangkat na pumasok sa lugar ng apoy na alam eksakto kung saan nakatago ang gasolina. Mula sa entablado pinanood ni Doña Victoria Salazar ang pagdating ni Isabela. Hindi na niya nagawang maliitin ang damit nito, ang asal nito o ang paraan nitong kumilos sa gitna ng mga taong minsang hindi papansinin ang babaeng tulad niya. Iyon ang lalong nakapagpagalit sa kanya. Mas madali sanang kamuhian si Isabela kung bumalik itong maingay, naghihiganti at halatang nasasaktan. Ngunit bumalik ito na tila bawat hakbang ay dumaan sa apoy at lumabas na mas malinaw. Napakaganda ng timing niya, bulong ni Marco Velasco habang inaayos ang cufflinks. Eksakto para makita ng lahat kung gaano siya kagaling umarte na walang personal na interes. Hindi tumingin sa kanya si Doña Victoria. Siguraduhin mong gumana ang plano mo. Bahagyang ngumiti si Marco. Gagana iyon. Ang publiko ay hindi mahilig sa financial documents. Mas gusto nila ang kwento ng babaeng mahirap na bumalik para maghiganti sa dating kasintahan.
Sa likod ng ngiti niya, may pag-aakalang kontrolado pa rin niya ang gabi. Si Adrian Salazar ay nakatayo sa tabi ni Sofia Velasco malapit sa entablado. Maganda si Sofia sa kulay champagne na gown, ngunit ang mga mata nito ay puno ng pagod na hindi kayang takpan ng makeup. Hindi niya ginusto ang gabing iyon tulad ni Adrian. Pareho silang ginawang piyesa sa laro ng pamilya. Nang makita ni Adrian si Isabela sa entrada, saglit na nawala ang tunog ng ballroom. Wala siyang karapatang humanga, ngunit hindi niya napigilan. Ang babaeng minsan niyang pinabayaan ay nakatayo ngayon na hindi na kailangang hingin ang lugar niya. Siya ba iyon, mahinang tanong ni Sofia? Tumango si Adrian. Walang paninibugho sa boses ng babae, tanging pagkaunawa. Mukha siyang hindi madaling sirain. Napatingin si Adrian sa kanya. Hindi siya dapat sinubukang sirain. Hindi na sumagot si Sofia, ngunit bumaba ang tingin niya sa baso. Alam niya ang sapat upang maunawaan na ang gabing ito ay hindi tungkol sa engagement. Ito ay tungkol sa mga kasinungalingang ipinilit gawing pundasyon ng dalawang pamilya. Unang bahagi ng gabi ay puno ng perpektong musika, champagne at mga talumpating walang laman. Ipinagmalaki ni Marco ang strategic alliance, ang future developments at ang legacy ng dalawang angkan. Habang nagsasalita siya, tahimik na minamasdan ni Isabela ang mga taong pumapalakpak. Nakita niya ang tatlong direktor na lumagda sa Cavite Dilang Banker, na biglang umatras sa credit line, at ang consultant na nakatanggap ng bayad mula sa dalawang panig. Ang ballroom para sa iba ay lugar ng karangyaan, para sa kanya ito ay live map ng pandaraya. Nagsimula ang unang atake bago ang pangunahing toast. Lumapit kay Isabela ang isang babaeng columnist na kilala sa society pages, may ngiting mas matulis kaysa brooch sa dibdib. Miss Reyes, maraming humahanga sa bigla ninyong pag-angat. May ilan lang na nagtatanong kung mahirap bang maging objective kapag ang kumpanyang sinusuri ninyo ay pag-aari ng dating lalaking minahal ninyo. Bahagyang bumaba ang ingay sa paligid. Malapit ang ilang bisita sapat upang marinig ang sagot niya. Ngumiti si Isabela ng mahinahon. Mas mahirap maging objective kapag sanay ang isang lipunan na unahin ng chismis kaysa ebidensiya. Namula ang columnist, ngunit hindi umatras. Pero totoo bang umalis kayo noon matapos makatanggap ng pera mula sa pamilya Salazar? Sa sandaling iyon, ramdam ni Isabela ang mga tinging tumama sa balat niya. Hindi siya nagmadaling sumagot. Kung may taong may ebidensiya na tumanggap ako ng pera, ilabas nila. Kung wala, baka dapat itanong ninyo kung sino ang nakinabang sa kwentong iyon. Kumalat ang bulungan na parang apoy sa seda. Sa kabilang panig ng ballroom, nawala ang ngiti ni Doña Victoria. Hindi niya inaasahang sasagot si Isabela nang ganoon kalinaw sa harap ng mga tao. Ngunit may tiwala pa rin siya sa susunod na yugto ng plano. Ilang minuto matapos iyon, nagsimulang lumabas sa social media ang mga lumang larawan ni Isabela mula sa mahirap na komunidad, kasabay ng captions na nagpapahiwatig na ginamit niya ang relasyon kay Adrian upang makapasok sa mundo ng mayayaman. Nakita ni Lian ang post sa tablet at agad lumapit kay Isabela. Ma'am, kumakalat na po. Coordinated accounts. Hindi nagulat si Isabela. I-save ang metadata. Screenshot lahat. Huwag pang kontrahin. Si Lian ay napatingin sa kanya, nag-aalala. Mabilis po ang traction. Tumingin si Isabela sa entablado kung saan naghahanda si Marco para sa ceremonial announcement. Hayaan mong umabot sa rurok. Kapag mas mataas ang itinayo nilang kasinungalingan, mas malakas ang ingay kapag bumagsak. Sa pribadong service corridor sa likod ng ballroom, may sariling tauhan si Marco na nag-aayos ng projection system. Ayon sa plano, bago ang toast, ipapakita nila ang video montage ng dalawang pamilya, pagkatapos ay palihim na isisingit ang curated scandal package laban kay Isabela. May mga lumang larawan, edited messages at narrative na magpapakitang siya ay bitter former lover na may personal vendetta. Ngunit hindi niya alam na kanina pa nakamonitor ang cybersecurity team ng Aurora sa access point ng hotel system. Si Helena ay lumapit kay Isabela habang tumutugtog ang orkestra ng malambing na piyesa. Handa ka na ba, tanong niya? Hindi iyon tanong tungkol sa ebidensiya. Tanong iyon tungkol sa puso. Tumingin si Isabela sa gilid ng entablado kung saan nakatayo si Adrian, mabigat ang mukha, tila alam na may paparating ngunit hindi pa alam kung gaano kalalim. Matagal akong hindi naging handa, sagot niya.
Kaya ngayong gabi hindi na ako maghihintay na may ibang magligtas sa katotohanan. Nagsimula ang ceremonial announcement. Umakyat sa entablado si Marco kasama sina Doña Victoria Sofia at Adrian. Ang mga kamera ay humarap sa kanila, ang ilaw ay lalong lumiwanag at ang ballroom ay unti-unting tumahimik. Ngayong gabi, sabi ni Marco, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang pagsasanib ng dalawang pamilya, kundi ang pagpapatuloy ng tiwala sa negosyo dangal at kinabukasan. Habang sinasabi niya ang salitang dangal, nakita ni Isabela ang paggalaw ng daliri ni Lian sa tablet. Biglang nagbago ang unang screen. Sa halip na romantic montage ng engagement, lumabas ang flowchart ng Cavite Land Acquisition. Sumunod ang bank transfer records, shell companies at board packets na may dalawang version. Naguluhan ang mga bisita. May napahinto sa pag-inom, may nagbulungan, may tumingin kay Marco. Sa entablado na nigas ang mukha niya. Sinubukan niyang tumawa. Mukhang may technical issue tayo. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, lumabas sa screen ang pangalan ng Velasco Link Trust Company. Hindi sumigaw si Isabela. Umakyat siya sa maliit na side platform na inilaan sa press briefing at kinuha ang mikropono. Walang technical issue. Ito ang unang bahagi ng dokumentong isinumite ngayong hapon sa Independent Restructuring Committee. Ang tinig niya ay malinaw, hindi mabilis, hindi nanginginig. Ipinapakita ng mga record na ang Salazar Holdings ay bumili ng lupa sa presyong higit na mataas sa tunay na halaga mula sa mga entity na may koneksyon sa Velasco Family Office. Ang risk warnings ay tinanggal bago ipakita sa board. Nagsimulang mag-ingay ang ballroom. Isang direktor ang tumayo, ngunit agad siyang napaupo nang lumabas ang kanyang digital approval timestamp. Si Marco ay pumunta sa technician booth, ngunit hinarang siya ng hotel security na may kausap ng abogado ng Aurora. Si Doña Victoria ay napako sa kinatatayuan. Hindi niya alam kung alin ang dapat unang iligtas, ang mukha ng pamilya, ang anak niyang nakatingin sa kanya nang may puot, o ang alyansa ngayon nagiging lubid sa sariling leeg. Wala pang final conviction, patuloy ni Isabela. Ngunit sapat na ang ebidensiya upang i-freeze ang restructuring negotiations na may kinalaman sa Velasco Group at upang i-refer ang matter sa regulatory authorities. Tumingin siya kay Marco na ngayon ay wala nang maayos na ngiti. Kung ang partnership ay malinis, wala kayong dapat ikatakot. Ang parehong linyang sinabi niya sa boardroom ay bumalik, ngayon ay mas mabigat dahil nakikita na ng buong ballroom ang dahilan ng kanyang hinala. Galit na kinuha ni Marco ang mikropono mula sa isang staff. Ito ay personal attack. Lahat ng ito ay gawa ng babaeng gustong gumanti dahil iniwan siya ng pamilyang ito. May ilan pang napatingin kay Isabela, ngunit hindi na ganoon kalakas ang bulungan. Kapag kaharap na ng tao ang numero, resibo at pangalan ng bangko, mas mahirap nang ibalik sila sa chismis. Ngunit hindi pa tapos si Marco. Itinaas niya ang boses. Tanungin ninyo siya kung bakit siya umalis noon. Tanungin ninyo kung magkano ang halaga ng puso niya. Sa pagkakataong iyon, si Adrian ang unang gumalaw. Kinuha niya ang mikropono mula kay Marco nang walang paalam. Tama na. 2 salita lamang, ngunit umalingaw-ngaw sa ballroom. Tiningnan niya mga bisita, ang presang ina at huli si Isabela. Sa mukha niya nakita ang lalaking sa wakas ay hindi na pumipili ng katahimikan. Kung may dapat tanungin tungkol sa gabing umalis si Isabela, hindi siya iyon. Ang dapat tanungin ay ang pamilyang nagbanta sa kanya. Halos mabitawan ni Doña Victoria ang baso. Adrian, mariin niyang sabi, ngunit hindi siya nilingon ng anak. Nanginginig ang kamay ni Adrian, ngunit hindi siya umatras. Hindi siya tumanggap ng pera. Hindi siya umalis dahil sa ambisyon. Pinilit siyang umalis gamit ang pamilya niyang walang kalaban-laban. At ako ang lalaking naniwala sa kasinungalingang iyon dahil mas madali sa akin ang masaktan kaysa magtanong. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang pag-amin. Isa iyong pagbubukas ng pinto na 3 taon nilang isinara. Tahimik na tumingin si Isabela kay Adrian. Hindi niya inaasahang doon niya iyon sasabihin sa gitna ng ballroom sa harap ng mga taong handang gawing aliw ang kanyang sugat. May bahagi ng puso niya ang gumalaw, ngunit hindi niya hinayaang lunurin siya nito. Sapagkat ang katotohanan ng nakaraan ay mahalaga, ngunit hindi nito binubura ang mga taon ng pananakit. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Lian. Ang batang analyst ay tumango. Panahon na para sa huling bahagi. Sa malaking screen lumabas ang audio waveform.
Walang larawan, tanging itim na background at linya ng tunog. Nagsimulang tumugtog ang mahina ngunit malinaw na boses ni Doña Victoria. Sabihin mong pera ang pinili mo. Sabihin mong hindi sapat ang pagmamahal niya. Sabihin mong napagod ka sa kahirapan. Parang may hangin na hinigop mula sa buong ballroom. Wala nang nagbulungan. Wala nang tumawa. Kahit ang mga taong sanay sa eskandalo ay nanahimik sa linaw ng kalupitan. Napaatras si Doña Victoria. Iyan ay labag sa batas, sabi niya, ngunit ang boses niya ay wala na ang dating bakal. Si Helena ang sumagot, matatag at malamig. Ang recording ay voluntaryong isinuko ng dating household staff sa pamamagitan ng council. Ang authenticity ay under verification, ngunit sapat ito upang ipaliwanag kung bakit ginamit ang personal smear campaign laban kay Ms. Reyes ngayong gabi. Tumama sa mata ni Doña Victoria ang mga kamera. Sa unang pagkakataon, siya ang nasa ilalim ng ilaw na hindi niya kontrolado. Si Marco ay desperadong sumubok tumakas sa service exit, ngunit hinarang siya ng 2 security officer. Hindi ninyo ako maaaring pigilan, sigaw niya. Lumapit si Isabela, hindi masyadong malapit, sapat lamang upang marinig niya. Hindi ka pa inaaresto, Mr. Velasco. Ngunit kung aalis ka habang may formal request for preservation of evidence, magiging mas interesante ang paliwanag mo bukas. Napatingin si Marcos sa kanya na may galit na hubad at marumi. Akala mo panalo ka, nabulong niya. Hindi ito laro, sagot ni Isabela. Iyan ang pagkakamali ninyo. Sa salitang iyon, tila naubos ang hangin sa pagitan nila. Para kay Marco, lahat ay laro ng shares, kasal, blackmail at reputasyon. Para kay Isabela, bawat dokumento ay kabuhayan ng manggagawa, bawat kasinungalingan ay pamilyang maaaring mawalan ng bahay, at bawat banta ay isang taong pinipilit lumuhod. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya basta matitinag. Hindi siya lumalaban para lang manalo. Lumalaban siya upang may matapos na mali. Lumapit si Sofia kay Adrian, hawak ang nanginginig na baso. Hindi ko kayang ituloy ito, mahinang sabi niya. Hindi rin ako, sagot ni Adrian. Walang galit sa pagitan nila. Pareho silang biktima ng planong mas matanda kaysa kanilang kagustuhan. Sa entablado, tinanggal ni Sofia ang engagement ring at inilagay sa mesa. Ang simpleng kilos na iyon ay nagdulot ng bagong alon ng ingay. Ang gabing dapat magbuklod sa 2 pamilya ay naging gabi ng paghihiwalay, pagbubunyag at pagguho. Doña Victoria sinubukang lumapit kay Adrian. Anak, makinig ka sa akin. Ginawa ko ang lahat para sa iyo. Sa wakas, humarap siya sa ina at sa mukha niya ay hindi galit lamang kundi matinding pagod. Hindi, Mama. Ginawa ninyo iyon para sa pangalan natin? Para sa takot ninyong may mahirap na babaeng magpapatunay na ang dangal ay hindi na mamana. Napapikit si Doña Victoria na para bang sinampal. Wala nang sagot na sapat. Sa likod nila, patuloy na nagkiklik ang mga kamera. Nang bumaba si Isabela mula sa platform, sinalubong siya ng mga tanong ng press, ngunit hindi siya nagbigay ng mahabang pahayag. Ang lahat ng ebidensiya ay dadaan sa tamang proseso, sabi niya. Hindi kami hahatol sa ballroom, ngunit hindi rin kami papayag na gamitin ang ballroom para ibaon ang katotohanan. Pagkatapos ay tumalikod siya. Iyon ang uri ng pag-alis na hindi pagkatalo, hindi pagtakas, kundi pagtatapos ng isang eksenang matagal nang inagaw sa kanya. Sa labas ng hotel, bumuhos ang ulan, mas mahina kaysa gabing iniwan niya ang mansyon, ngunit sapat upang magpakinang sa kalsada. Huminto si Isabela sa ilalim ng canopy. Ilang hakbang sa likod niya, tinawag siya ni Adrian. Hindi niya agad nilingon. Nang humarap siya, wala na sa kanya ang mikropono, ang ilaw at ang proteksyon ng publiko. Nandoon lamang ang 2 taong minsang nagmahal at binitbit ang maling bersisyon ng alaala sa loob ng 3 taon. Salamat, sabi ni Adrian, sa hindi pagwasak sa amin kahit kaya mo. Tumingin si Isabela sa ulan. Hindi ako bumalik para wasakin ang lahat, Adrian. Bumalik ako para hindi na maulit sa iba ang ginawa sa akin. Napalunok siya, dala ang bigat ng sariling kahihiyan. Alam ko, at alam kong huli na ang marami. Hindi siya sumagot. Dahil totoo iyon. May mga salitang kapag huli nang dumating, ay hindi na nagiging gamot, nagiging patunay na lamang na may sugat na naroon talaga. Sa loob ng hotel, nagsisimula ng buhati ng mga abogado ang gabing iyon, papunta sa korte, regulator at boardroom. Sa labas, tahimik na sumakay si Isabela sa kotse ni Aurora.
Bago magsara ang pinto, nakita niya si Adrian na nananatili sa ulan, hindi upang pigilan siya kundi tila upang tanggapin ang lamig na minsang pinasan niya mag-isa. Sa unang pagkakataon, hindi siya tumingin palayo dahil sa sakit. Tumingin siya palayo dahil may laban pang kailangang tapusin. Kinabukasan, matapos ang gabing gumuho ang engagement gala, hindi sumikat ang araw sa Salazar Holdings bilang ordinaryong umaga. Sa harap ng gusali, nakapila ang media vans, may mga empleyadong ayaw pumasok dahil takot madamay at may shareholders na nagpadala ng emergency demand letters bago pa mag-alas 9. Sa loob ang mga elevator ay tahimik na, parang nagdadala ng mga pasaherong papunta sa paglilitis. Ang dating simbolo ng kapangyarihan ng pamilya Salazar ay naging gusaling puno ng tanong. Si Isabela Reyes ay dumating nang hindi nagtatago sa press, ngunit hindi rin nagpabukas ng mahabang pahayag. Suot niya ang charcoal blazer, puting blouse, at mukha ng babaeng hindi puyat kahit halos hindi siya natulog. Sa tabi niya si Helena Monteverde habang sumusunod ang legal team ng Aurora, dala ang mga sealed evidence packets. Alam ni Isabela na mas mapanganib ang araw na ito kaysa gala. Sa ballroom nawasak ang maskara. Sa boardroom, lalaban ng mga taong wala nang ibang maililigtas kundi sarili. Sa executive floor nagtipon na ang emergency board. Naroon ang mga independent directors, creditors, observers, lawyers ng Salazar Holdings, kinatawan ng mga bangko at ilang shareholders na dati ay hindi nagpapakita maliban kung may dividend na pag-uusapan. Si Marco Velasco ay wala sa unang 10 minuto, ngunit ramdam ang presensya niya sa mga mensaheng dumarating sa mga telepono ng ilang board members. Ang kanyang estratehiya ay malinaw. Gawing personal vendetta ang investigasyon at tanggalin ang autoridad ni Isabela bago pa makumpleto ang audit. Si Doña Victoria Salazar ay nakaupo sa dulo ng mesa, ngunit hindi na siya mukhang reyna ng lumang kaharian. Maayos pa rin ang buhok niya, perpekto pa rin ang alahas, ngunit may bigat sa mata na hindi kayang takpan ng pulbos. Sa kabilang panig si Adrian ay tahimik, hawak ang sariling folder na may documents mula kay Clara at internal access logs. Hindi na siya nakaupo bilang anak na naghihintay ng utos ng ina. Nakaupo siya bilang lalaking sa wakas ay pipili kung saan ilalagay ang pangalan niya. Bago magsimula, sabi ng board chairman, may motion na inihain ng ilang shareholders upang isuspend ang Aurora Pacific Capital bilang restructuring lead pending review of conflict of interest. Gumapang ang bulungan sa mesa. Inilapag ng isang abogado ang kopya ng motion sa harap ni Isabela. Binasa niya ito ng walang pagbabago sa mukha. Nakalista roon ang dati niyang relasyon kay Adrian, ang recordings mula sa gala. At alegasyong ginamit niya ang investigasyon upang ipahiya ang pamilyang Salazar. Tumayo ang isang shareholder na matagal nang kakampi ng Velasco Group. Hindi namin kino-question ang kakayahan ni Ms. Reyes, sabi niya, bagamat halatang iyon mismo ang layunin. Ngunit hindi katanggap-tanggap na ang kumpanya ay hawak ngayon ng isang taong may personal na kasaysayan sa tagapagmana. Ang kailangan natin ay stability, hindi drama. Ilang ulo ang tumango. Hindi nagsalita agad si Isabela. Hinayaan niyang marinig ng lahat ang kahungkagan ng salitang stability kapag ginagamit upang itago ang kabulukan. Sa wakas tumayo siya. Kung ang board ay naniniwalang conflict of interest ang pinakamalaking panganib ngayon, handa akong sagutin iyan sa dokumento, hindi sa emosyon. Ibinigay niya ang unang packet sa corporate secretary. Una, lahat ng engagement terms ng Aurora ay nilagdaan bago pa man ako personal na humarap sa board. Ikalawa, ang Independent Restructuring Committee ay may sariling voting authority. Ikatlo, lahat ng ebidensiyang ipapakita namin ngayon ay galing sa company records. Bank confirmations at third-party filings. Pumasok si Marco sa gitna ng paliwanag, sinadyang lumikha ng ingay. Suot niya ang itim na suit at ngiting hindi na kasing kumpiyansa ng dati. Napakahusay ng presentation, Ms. Reyes. Ngunit kahit gaano kaganda ang papel, hindi nito binubura ang katotohanang galit ka sa pamilyang ito. Tumingin sa kanya si Isabela. Galit ay hindi ebidensiya, Mr. Velasco. Ngunit bank trail ay ebidensiya. Altered board packets ay ebidensiya. Shell entities na konektado sa inyong family office ay ebidensiya. Piliin natin kung alin ang pag-uusapan. Nagsimulang magpalitan ng tingin ang mga direktor. Tumayo si Marco at inilatag ang sariling dokumento. Ang Velasco Group ay prepared magbigay ng emergency loan kapalit ng management control sa ilang assets.
Kung aalisin natin ang Aurora ngayon, maililigtas natin ang kumpanya nang hindi inilalabas pa ang maruruming detalye sa publiko. Doon tumalim ang tingin ni Isabela. Iyon ang tunay na plano. Hindi lang siya patatalsikin. Gagamitin ang takot sa iskandalo upang tuluyang kunin ang natitirang laman ng Salazar Holdings. Management controls aling assets, tanong ni Adrian. Hindi inaasahan ni Marco na siya ang unang haharang sa non-core properties lamang. Kasama ang Portside Development, ang medical office towers at ang employee housing land sa Laguna. Sagot ni Adrian binabasa mula sa dokumentong nakuha niya sa internal system. Hindi non-core ang tawag dyan. Iyan ang huling malulusob na bahagi ng kumpanya. Nanahimik ang silid. Sa unang pagkakataon, si Adrian ang naglatag ng depensa bago pa makapagsalita si Isabela. Napaigtad ang panga ni Marco. Nagiging sentimental ka dahil sa kanya. Tumayo si Adrian. Hindi, nagiging malinaw lang ako dahil sa ebidensiya. Inabot niya ang folder sa board chairman. May access logs dito na nagpapakitang binago ang Cavite board packet gamit ang account ng assistant ni Marco 2 oras matapos i-email ng rest team ang warning. May approval chain din na hindi dumaan sa akin kahit ako ang nakatalagang executive sponsor. Lumakas ang bulungan. Ngayon ay hindi na laban kay Isabela kundi laban kay Marco. Inilagay ni Isabela ang pangalawang packet sa screen. Lumabas ang layered ownership chart ng 3 supplier, 2 trust company at isang consulting firm na tumanggap ng malaking success fee. Ang mga kumpanyang ito ay nagmukhang independent vendors. Ngunit ang beneficial ownership trail ay humahantong sa parehong offshore administrator na ginagamit ng Velasco private accounts. Hindi pa ito final legal finding ngunit sapat upang i-preserve ang assets. Suspendihin ang related transactions at ipaalam sa regulators. Hindi siya nagdiwang. Ang boses niya ay parang doktor na nagsasabing kailangang operahan ng sugat bago kumalat ang lason. Nagtaas ng kamay ang kinatawan ng bangko. Kung totoo ito, kailangan namin ng assurance na hindi maaapektuhan ang payroll at critical operations. Doon bahagyang nagbago ang tono ni Isabela. Mas mainit ngunit matatag pa rin. Iyan po ang dahilan kung bakit hindi namin inirerekomenda ang immediate liquidation. May proposal kami para sa ring-fenced operating fund priority payment sa sahod freeze sa executive bonuses at protection plan para sa rank-and-file employees. Maraming empleyado sa labas ng live feed ang napabuntong hininga nang marinig iyon. Si Marco ay tumawa ng pilit. Napakaganda pakinggan. Pero saan kukuha ng pera kung hindi sa asset sale? Tumalikod si Isabela sa screen at hinarap siya. Sa Clawback Actions Emergency Bridge Facility mula sa Aurora Standstill Agreement sa bangko at suspension ng overpriced consulting contracts. Hindi kailangang ibenta ang tahanan ng mga empleyado para bayaran ang kasalanan ng mga executive. Tumama ang pahayag na iyon sa mesa na parang hatol. Ilang direktor ang nagbaba ng tingin. Sapagkat alam nilang dati nilang pinag-isipang isakripisyo ang employee housing land. Doon unang nawalan ng kontrol si Marco. Hindi mo naiintindihan ang mundong ito. Hindi ito karinderya ng mahihirap na pwedeng iligtas sa awa. Tahimik na gumalaw ang mukha ni Isabela ngunit nanatili siyang matuwid. Tama ka. Hindi ito karinderya. Ito ay kumpanyang may libu-libong taong umaasang hindi sila ibebenta ng mga nakaupo sa itaas. Ang salitang karinderya ay umabot kay Adrian na parang lumang insultong muling binalik. Naramdaman niyang umakyat ang galit. Ngunit pinili niyang manatiling malinaw. Si Helena Monteverde ang sumunod na tumayo. Para matapos ang usapin ng authority, Aurora is willing to put its fees under board escrow until completion of independent review. Hindi kami nandito para kumita sa gulo. Nandito kami dahil kung bumagsak ang Salazar Holdings nang walang maayos na proseso, mas maraming inosente ang madudurog kaysa guilty. Ang mga salitang iyon ay nagtanggal ng huling sandata ng mga shareholder na nagtatangkang ipakitang pera lang ang habol ng Aurora. Bumaling ang board chairman kay Doña Victoria. Madam Salazar, nais ba ninyong magsalita tungkol sa recording at sa allegations of coercion? Lahat ay tumingin sa kanya. Ilang taon siyang nabuhay na kontrolado ang mga silid kung saan siya pumapasok. Ngayon, ang silid na ito ay hindi na sumusunod sa kanya. Napatingin siya kay Adrian, umaasang makikita pa rin ang anak,
na minsang tatahimik para protektahan ang pamilya. Ngunit ang nakita niya ay lalaking nasaktan at hindi na kayang magsinungaling para sa kanya. Ginawa ko ang inakala kong tama, sabi niya mahina ngunit matigas. Ang babaeng iyon ay banta sa kinabukasan ng anak ko. Hindi gumalaw si Isabela. Si Adrian ang sumagot. Hindi siya ang banta, Mama. Ang banta ay ang paniniwala mong karapatan mong durugin ang isang tao dahil mahirap siya. Napapikit si Doña Victoria. Sa sandaling iyon, hindi siya pinabagsak ng ebidensiya lamang. Pinabagsak siya ng anak na hindi na niya kayang utusan gamit ang salitang pamilya. Tumayo si Marco, ngayon ay hayagang galit. Kung hahayaang magpatuloy ito, masisira tayong lahat. Sumagot si Isabela, hindi. Masisira ang mga nagtago sa kasinungalingan. Maliligtas ang mga handang linisin ang natitira. Nagbigay siya ng senyas kay Lian. Lumabas sa screen ang preservation notices, regulator, referral drafts, at sworn statements mula sa 2 empleyadong inutusang magbura ng transaction logs. Isa sa mga pirma ay mula sa assistant ni Marco, na humingi ng witness protection sa legal team ng Aurora noong madaling araw. Nawala ang kulay sa mukha ni Marco. Sinubukan niyang tawagan ang assistant ngunit naka-off na ang numero. Ang board chairman ngayon ay seryoso na ang tinig, inatasan ng security na pansamantalang limitahan ang access ni Marco sa company systems habang nakabinbin ang investigation. This is outrageous, sigaw ni Marco. Ngunit walang sumunod sa kanya. Ang mga taong dati niyang kinokontrol sa ngiti at banta ay unti-unting lumayo tulad ng mga ibong nakakaamoy ng paparating na apoy. Matapos ang 3 oras na deliberasyon, bumoto ang board. Nabigo ang motion na tanggalin ang Aurora. Naaprubahan ng full forensic audit, asset preservation, employee protection fund at temporary removal ng lahat ng Velasco-linked entities sa active negotiations. Higit sa lahat, pansamantalang inalis si Doña Victoria sa anumang executive influence habang iniimbestigahan ang coercion at governance misconduct. Nang marinig niya ang desisyon, hindi siya sumigaw. Umupo lamang siya ng mabigat. Waring sa wakas ay naramdaman ang bigat ng trono niyang matagal nang pinilit hawakan. Lumapit si Adrian sa kanya, ngunit hindi upang yakapin siya. Mama, kailangan mong harapin ito. Tumingin siya sa anak at sa unang pagkakataon may luha sa gilid ng mga matang laging malamig. Ginawa ko iyon dahil ayokong mawala ka. Napailing si Adrian halos pabulong. Nawala ko sa sarili ko dahil sa ginawa ninyo. Walang sagot si Doña Victoria. Sa likod ng kanyang katahimikan, gumuho ang lahat ng paliwanag na matagal niyang ginamit upang gawing pagmamahal ang kontrol. Nang matapos ang pulong, nanatili si Isabela sa boardroom upang ayusin ang final instructions. Isa-isang lumabas ang mga tao, dala ang kani-kanilang takot at ginhawa. Hindi niya napansin agad na nanatili si Adrian sa kabilang dulo. Nang sila na lamang ang halos naiwan, lumapit ito ng dahan-dahan, parang taong ayaw takutin ng isang ibong minsan na niyang nasugatan. Hawak niya ang maliit na kahong pelus na matagal niyang itinago sa drawer sa loob ng 3 taon. Hindi ko ito ibibigay para ibalik ang nakaraan, sabi ni Adrian. Alam kong wala akong karapatang hingin iyon. Binuksan niya ang kahon at nakita ni Isabela ang pulseras na may maliit na bituin. Sa isang iglap, bumalik ang batang babaeng tumitingin sa langit sa bubong ng bahay ni Mang Tomas. Bumalik ang gabi ng ulan, ang pasilyo, ang sakit ng hindi piniling katotohanan. Ngunit ngayon hindi na siya nakatayo bilang babaeng walang depensa. Nakatayo siya bilang sarili niyang tahanan. Biglang lumuhod si Adrian sa harap niya. Hindi iyon galaw ng lalaking humihingi ng romantikong eksena. Wala roong musika, wala roong audience na papalakpak, at wala roong pangakong sapat upang burahin ang nakaraan. Isabela, sabi niya, nanginginig ang boses, pinaniwalaan ko ang maling kwento dahil nasaktan ako. Hindi kita pinakinggan. Hindi kita hinanap ng sapat. Hinayaan kong ang galit ko ang maging katotohanan. Patawad, hindi ko hinihinging mahalin mo ulit ako. Gusto ko lang kilalanin ang kasalanan ko. Hindi agad sumagot si Isabela. Tiningnan niya ang lalaking minsang naging mundo niya at ngayon ay nakaluhod hindi bilang tagapagmana, kundi bilang taong sa wakas ay nakakita ng sariling pagkukulang. May bahagi ng puso niya ang gustong umiyak, ngunit ang luha ay hindi na katulad noon. Hindi na iyon luha ng pagkatalo.
Tumayo ka, Adrian, mahinahon niyang sabi. Ang kapatawaran ay hindi ibinibigay dahil lumuhod ang isang tao. Ibinibigay iyon kapag napatunayan niyang kaya niyang tumayo ng tama pagkatapos. Dahan-dahang tumayo si Adrian, dala ang bigat ng sagot na hindi pagtanggi, ngunit hindi rin pagyakap. Aayusin ko ang kaya kong ayusin, sabi niya. Tumango si Isabela. Simulan mo sa kumpanya, sa mga empleyado. Sa ina mo? Sa pangalan mong hinayaan mong gamitin laban sa iba. Kinuha niya ang pulseras mula sa kahon, tiningnan ito saglit, pagkatapos ay ibinalik sa palad niya. Itago mo muna iyan, kapag dumating ang araw na hindi na ito simbolo ng sakit. Tsaka natin pag-usapan kung saan ito dapat mapunta. Sa labas ng boardroom ang balita ng desisyon ay nagsimulang kumalat. Bumaba ang stock, tumaas ang takot, ngunit sa unang pagkakataon may direksiyong malinaw ang pagbagsak. Hindi na ito malayang pagkalunod. Isa itong operasyon upang alisin ang lason. Si Isabela ay tumayo sa harap ng glass wall at pinanood ang mga empleyadong nagtitipon sa lobby naghihintay ng anunsyo. Hindi pa tapos ang laban. Si Marco ay buhay pa sa labas ng silid at ang mga taong tulad niya ay hindi kusang sumusuko. Ngunit may nagbago na. Ang dating katahimikang ginamit upang ikulong si Isabela ay nabasag na sa harap ng board regulators at lalaking minsang naniwala sa maling bersyon niya. Hindi pa iyon katarungang ganap, ngunit iyon ang simula ng pagbabalik ng pangalan niya sa sariling kamay. Habang tumitila ang ulan sa bintana ng Salazar Holdings, alam ni Isabela na ang huling laban ay hindi na tungkol sa paghingi ng paumanhin. Ito ay tungkol sa pagtatayo ng mundong hindi na kailangang lumuhod ng inosente. 3 linggo matapos ang emergency board meeting ang Salazar Holdings, ay hindi na mukhang palasyong hindi kayang abutin ng ordinaryong tao. Sa lobby may temporary help desk para sa mga empleyadong nagtatanong tungkol sa sahod benefits at future assignments. Sa itaas ang mga dating saradong opisina ay binuksan para sa auditors. Ang mga pangalan na minsang ginamit bilang kalasag ay naging subject line sa legal notices at sa bawat pinto. May nakasulat na paalala tungkol sa document preservation. Si Marco Velasco ay unang sinampahan ng regulatory complaint, kasunod ang freeze order sa ilang accounts na konektado sa shell companies. Hindi siya agad nawala sa eksena. Sinubukan niyang magsalita sa media, sinabing siya ay biktima ng corporate witch hunt at personal na paghihigante. Ngunit habang dumarami ang bank confirmations, sworn statements at recovered email trails, unti-unting tumahimik ang mga taong dati niyang kasamang ngumiti sa ballroom. Ang kapangyarihang nakatayo sa takot ay mabilis maglaho kapag nawala ang takot. Isabela Reyes ay hindi nagdiwang. Sa bawat dokumentong pinipirmahan niya, naaalala niya ang mga empleyadong may anak na nag-aaral, mga janitor na nagbabayad ng renta at mga clerk na hindi kailanman nakita ang mga boardroom kung saan muntik silang ipagbili. Para sa kanya ang pagbagsak ni Marco ay hindi katapusan kundi babala. Kapag ang isang kumpanya ay matagal na pinamumunuan ng yabang hindi sapat na alisin ang isang kontrabida, kailangang baguhin ang mismong hangin na nagpapalakas sa kanya. Doña Victoria Salazar ay pansamantalang inalis sa lahat ng executive committees. Ang opisina niyang dating may sariling secretary, private elevator access, at pila ng taong naghihintay ng pabor ay naging tahimik na silid na kailangan niyang iwanan sa loob ng 2 araw. Walang nagtaboy sa kanya ng may sigaw. Iyon ang mas masakit. Isang board resolution lamang, malamig at formal. Ang nagsabi sa babaeng sanay magdikta ng kapalaran na wala na siyang kapangyarihang itago ang sarili sa likod ng pangalan. Noong araw na nilisan niya ang opisina, nadaanan niya si Isabela sa hallway. Walang kamera, walang abogado, walang audience. 2 babae lamang na minsang nagtagpo sa isang silid-aklatan sa ilalim ng ulan, ngayon ay nagkaharap sa liwanag ng umaga. Sandaling kumapit ang kamay ni Doña Victoria sa bag niya. Nanalo ka, sabi niya, ngunit walang lakas ang dating talim. Tiningnan siya ni Isabela ng mahinahon. Hindi po ito panalo. Ito ang singil ng ginawa ninyong akala ninyo ay walang singil. Napakurap si Doña Victoria, tila may nais pang ipagtanggol. Ngunit sa pagkakataong iyon, kahit siya ay napagod na sa sariling paliwanag. Akala ko pinoprotektahan ko ang anak ko. Hindi lumambot ng lubos ang mukha ni Isabela, ngunit hindi rin ito naging malupit. Hindi po proteksisyon ang pagwasak sa ibang tao. Kontrol iyon.
tahimik ang hallway pagkatapos niyon. Sa unang pagkakataon walang sagot si Doña Victoria. Lumakad siya palayo mas mabagal kaysa dati. Dala ang bigat ng pangalang hindi na sapat upang iligtas siya. Si Adrian Salazar naman ay gumawa ng desisyong ikinagulat ng marami. Ibinaba niya ang sarili mula sa Executive Vice President role at tinanggap ang posisyon sa Restructuring Operations Team, mas mababa, mas matrabaho at walang glamour. Maraming nag-akala na public relations lamang iyon. Ngunit araw-araw siyang pumasok ng mas maaga kaysa dati nakipag-usap sa department heads, humarap sa mga empleyadong galit at personal na pumirma sa payroll protection approvals. Hindi niya hiniling na paniwalaan siya agad. Sa unang staff assembly pagkatapos ng krisis tumayo si Adrian sa harap ng mahigit 500 empleyado. Wala siyang malaking speechwriter, walang dramatikong video, walang pangakong hindi niya kayang tuparin. Nabigo ang pamunuan naming protektahan kayo mula sa kasakiman ng ilang taong nasa itaas, sabi niya. Kasama ako sa sistemang naging tahimik ng dapat magsalita. Mula ngayon, ang bawat plano namin ay magsisimula sa tanong kung paano nito maaapektuhan ang taong nagtatrabaho. Hindi lamang ang taong kumikita. May ilang hindi pumalakpak. Tinanggap niya iyon. Mas gusto niya ang mahirap na katahimikan kaysa murang palakpak na galing sa takot. Mula sa likod ng assembly hall, pinanood ni Isabela ang eksena. Hindi niya hinayaang makita ni Adrian na naroon siya. Gusto niyang makita kung sino ito kapag walang pag-asang makakuha ng papuri mula sa kanya. Nang matapos ang pulong at nanatili itong sumasagot sa tanong ng mga empleyado. Naramdaman niyang may maliit na bagay sa dibdib niyang hindi na kasing bigat ng dati. Umuwi si Isabela sa bahay ni Mang Tomas at Aling Lilia 1 linggo ng hapon. Hindi siya nagdala ng escort, mamahaling sasakyan o anumang bagay na magpaparamdam sa kapitbahay na iba na siya. Bumili lamang siya ng paboritong tinapay ni Aling Lilia at naglakad sa makitid na eskinita na dati niyang tinatahak. Ang karinderya ay mas maayos na ngayon, may bagong bubong, malinis na mesa at maliit na signboard na ipinagawa niya noon nang hindi sinasabi kung gaano kalaki ang naitulong niya. Nang makita siya ni Aling Lily agad itong lumabas mula sa kusina, hawak pa ang sandok. Anak, sabi nito at sa isang salita ay nawala ang lahat ng titulo ni Isabela. Hindi na siya chairwoman, restructuring lead o babaeng kinatatakutan sa boardroom. Anak lamang siya, ang batang minsang iniuwi nila mula sa ampunan at binihisan ng damit na medyo maluwag pa sa balikat. Yumakap siya ng mahigpit at ngayon hinayaan niyang umiyak. Si Mang Tomas ay nakaupo sa gilid, kunwaring inaayos ang radyo, ngunit halatang nagpupunas ng mata. Ang sabi ko noon sa nanay mo, matigas ang ulo ng batang ito. Malayo ang mararating. Tumawa si Isabela sa gitna ng luha. Hindi po matigas ang ulo. Natakot lang akong kapag tumigil ako baka tama sila. Lumapit ang ama-amahan at ipinatong ang kamay sa ulo niya. Walang taong may karapatang magsabi na kulang ka dahil ampun ka. Kami ang sinuwerte ng ikaw ang naging anak namin. Doon sinabi ni Isabela ang buong katotohanan. Hindi na niya itinago ang gabing tinakot siya ni Doña Victoria ang dahilan ng pag-alis niya at ang sakit ng pagtahimik sa loob ng 3 taon. Habang nagsasalita siya, umiiyak si Aling Lilia, ngunit walang galit na walang direksyon. Ang galit nito ay may kasamang lungkot ng inang hindi nalaman na ang anak ay nagdusa upang protektahan sila. Sana sinabi mo pa, bulong nitong sabi. Hinawakan ni Isabela ang kamay niya. Kung sinabi ko po, baka lalo kayong nadamay. Anak, sabi ni Mang Tomas, hindi mo trabaho ang iligtas kami ng mag-isa. Ang simpleng pangungusap na iyon ay mas tumama kay Isabela kaysa alinmang talumpati sa boardroom. Buong buhay niyang natutunang maging malakas dahil wala siyang gustong masaktan. Ngunit sa araw na iyon naunawaan niyang ang pagmamahal ng pamilya ay hindi lamang dahilan upang magsakripisyo. Ito rin ay lugar kung saan maaari siyang magpahinga. Hindi kailangang laging siya ang pader. Maaari rin siyang maging taong niyayakap sa loob nito. Pagkalipas ng 1 buwan, inanunsiyo ang bagong governance framework ng Salazar Holdings. May Independent Ethics Committee, Transparent Procurement Platform, Employee Housing Protection Covenant at Whistleblower Program na hindi kontrolado ng executive family. Ang Aurora Pacific Capital ay pumasok bilang strategic restructuring partner, ngunit hindi kinuha ni Isabela ang kontrol upang maghari.
Ginamit niya ito upang magtayo ng sistema kung saan mas mahirap ulitin ang nangyari. Sa unang pagkakataon ng kumpanya ay hindi lamang inililigtas mula sa pagkalugi kundi mula sa sariling kayabangan. Si Marco ay formal na sinampahan ng kaso kaugnay ng fraudulent transactions at obstruction of records. Si Sofia Velasco sa tulong ng sariling counsel nagbigay ng statement tungkol sa pressure ng pamilya at nagdesisyong umalis muna ng bansa upang mag-aral ng social enterprise management. Bago siya umalis, pinadalhan niya si Isabela ng liham. Hindi ito mahaba. Nagpasalamat lamang siya dahil sa gabing akala ng lahat ay katapusan ng reputasyon niya. Nailigtas din siya mula sa kasalang hindi niya pinili. Si Doña Victoria ay hindi agad nagbago bilang mabuting tao sapagkat ang tunay na pagbabago ay hindi nangyayari dahil lamang natalo ang isang tao. Ngunit nagsimula siyang manahimik sa mga lugar kung saan dati siyang nag-uutos. May mga araw na pumupunta siya sa hearing nakikinig sa legal counsel at hindi na ginagamit ang sakit bilang palusot. Hindi pa siya humihingi ng tawad kay Isabela ng buo. Marahil hindi pa niya kaya. Marahil kailangan muna niyang makilala ang sarili nang wala ang trono. Isang hapon, natagpuan ni Isabela si Adrian sa lumang employee housing site sa Laguna. Nakasuot ito ng simpleng polo nakikipag-usap sa mga engineer tungkol sa drainage playground at rental protections. Walang kamera, walang board member. Nang makita siya nito, hindi siya nagulat na parang nahuli bagkus ay ngumiti ng mahina. Sinisigurado kong hindi na ito mailalagay sa disposal list, sabi niya. Tumingin si Isabela sa hanay ng maliliit na bahay. Magandang simula iyan? Hindi sila agad nag-usap tungkol sa pag-ibig. Sa halip, naglakad sila sa paligid ng property habang lumulubog ang araw. Ikinuwento ni Adrian ang mga empleyadong nakausap niya ang guard na may anak na may sakit ang accounting clerk na muntik nang mag-resign at ang driver na 20 taon nang nagtatrabaho sa kumpanya. Nakinig si Isabela. Sa bawat kwento, nakikita niyang natututo itong tumingin sa mga taong dati ay bahagi lamang ng organizational chart. Iyon ang unang uri ng pagbabagong may timbang sa kanya. Nakita ko si Mama kahapon, sabi ni Adrian pagkaraan ng ilang sandali. Hindi pa siya marunong humingi ng tawad pero tumigil na siyang sabihing tama ang ginawa niya. Minsan iyon ang unang bitak sagot ni Isabela. Hindi pa pinto pero bitak. Napatingin siya sa kanya. At tayo, hindi nang hingi ang tanong. Maingat ito halos takot ngunit hindi duwag. Huminto si Isabela sa tabi ng bakod pinapanood ang mga batang naglalaro sa malayo. Hindi ko kayang bumalik sa dating tayo, sabi niya. Hindi agad sumagot si Adrian ngunit tumango siya tinatanggap ang sakit ng walang depensa. Naiintindihan ko. Tumingin si Isabela sa kanya. Pero hindi rin ako ang dating Isabela. Hindi na ako naghihintay na piliin ako ng isang tao para maging buo. Sa unang pagkakataon bahagya siyang ngumiti hindi tulad ng dati ngunit totoo. Kung lalakad ka sa tabi ko hindi bilang tagapagligtas, hindi bilang may utang, kundi bilang taong marunong rumespeto maaari tayong magsimula sa maliit. Sa mata ni Adrian may luhang hindi niya itinago. Hindi siya lumuhod ngayon. Hindi niya kailangang gawing eksena ang pagsisisi. Tumayo lamang siya sa tabi niya sa patang layo upang igalang ang hangganan, sa patang lapit upang maramdaman niyang naroon siya. Magsisimula ako sa maliit, sabi niya. At araw-araw kung papayagan mo patutunayan kong hindi na ako ang lalaking naniwala sa pinakamadaling kasinungalingan. Tumango si Isabela. Hindi iyon pangako ng happy ending. Iyon ay pahintulot sa unang hakbang. Pagkaraan ng ilang buwan muling nabuksan ang unang major project ng Salazar Holdings sa ilalim ng bagong sistema. Hindi ito pinakamalaki sa lungsod ngunit ito ang pinakamalinis na project approval na dumaan sa kumpanya sa loob ng maraming taon. Sa opening ceremony, hindi pumayag si Isabela na siya ang pangunahing mukha ng tagumpay. Pinili niyang magsalita ang isang engineer, isang finance clerk at isang kinatawan ng mga manggagawa para sa kanya. Ang tunay na pagbabago ay hindi kapag pinalitan ang makapangyarihan. Ito ay kapag narinig ang dating walang boses. Sa dulo ng programa tumayo si Adrian sa tabi niya habang pinapanood ang paglubog ng araw sa likod ng skyline ng Manila. Ang lungsod ay pareho pa ring maingay magulo, puno ng liwanag at lihim. Ngunit iba na ang pakiramdam ni Isabela. Hindi na ito ang lungsod na nagtaboy sa kanya.
Ito ang lungsod na binalikan niya upang kunin ang pangalan, katotohanan at karapatang hindi na yumuko sa harap ng sinumang gumagamit ng yaman bilang sandata. Mula sa bag inilabas ni Adrian ang maliit na kahong pelos. Hindi niya ito binuksan agad. Hindi ito proposal, sabi niya halos napangiti sa sariling kaba. Hindi rin ito paningil sa kapatawaran. Gusto ko lang malaman kung maaari mo nang hawakan ang bagay na ito nang hindi nasasaktan. Matagal na tiningnan ni Isabela ang kahon. Pagkatapos binuksan niya ito at hinawakan ng pulseras na may bituin. Sa pagkakataong iyon, hindi na bumalik ang pasilyo ng mansyon. Ang naalala niya ay bubong ng maliit na bahay at langit na bukas. Isinuot niya ang pulsera sa sariling kamay hindi bilang pag-aari ni Adrian kundi bilang bahagi ng kasaysayang hindi na niya kinatatakutan. Ang bituin, sabi niya, hindi dapat kulungan ng pangako. Dapat paalala na kahit madilim may direksiyong mahahanap. Tumingin si Adrian sa kanya at sa katahimikan ay naroon ang pasasalamat na hindi kailangang gawing malaki. Hindi pa sila perpekto, hindi pa tapos ang paghilom. Ngunit sa unang pagkakataon, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi napuno ng kasinungalingan. Sa huling gabi ng kuwentong iyon, bumalik si Isabela sa karinderya ni Mang Tomas at Aling Lilia. Nandoon si Adrian tumutulong maghain ng pagkain sa mga kapitbahay na nagdiriwang ng anibersaryo ng maliit na tindahan. Walang nakaluhod, walang umiiyak sa ulan, walang pamilyang may hawak ng kapalaran ng iba. May sabaw na mainit tawanan sa kalsada at babaeng minsang tinawag na walang lahi ngunit ngayon ay alam nang ang kanyang ugat ay nasa pagmamahal ng mga taong pumili sa kanya. Tumingin si Isabela sa langit. May iisang bituin na nakalawit sa pagitan ng mga kable ng kuryente at bubong na yero. Ngumiti siya hindi dahil nakalimutan na niya ang sakit, kundi dahil hindi na ito ang may hawak sa kanya. Ang babaeng pinaalis sa ulan ay bumalik hindi upang durugin ang lahat, kundi upang patunayan na ang dangal ay hindi binibili ang katotohanan, ay hindi maililibing magpakailanman, at ang tunay na pag-ibig ay kailangang matutong tumayo sa tabi ng katarungan.